Like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1191 hanggang 1200. Ang pinakamalaking basura sa kasaysayan. Sinabi ni Yuan Chenhuan na may pag-aalala sa kanyang mga mata, hindi, nag-aalala pa rin ako. Old Ghost Fang, sa tingin ko dapat din tayong pumasok sa Taihuang. Kung may mangyari na hindi inaasahan, ito na ang katapusan. Wala akong oras at hindi ko kayang sumugal. Kung papasok sila sa Taihuang Star Sea, ibig sabihin nawalan sila ng kontrol. Si Luyanji ang aking pag-asa para malampasan ang kapigatian. Maingat ko siyang nilinang sa loob ng napakaraming taon at hindi ko siya kayang pabayaan sa kritikal na sandali. Hindi ko inaasahan na ang aking munting alagad na si Luyanji ay magkakaroon talaga ng potensyal ng isang perpektong dragon at phoenix na may pinagsamang tatlong kapangyarihan. Ang ganitong uri ng potensyal na kwalifikasyon ay hindi may iwasang maging target ng lahat ng puwersa. Nagtapo na ang Galaxy Holy Land ng isang sanga ng oliba. Pagpasok nila sa Taihuang, mas marami ang mga tao mula sa Holy Land na mananalo kay Luyanji. Paano kung papasok kami sa isang tiyak na banal na lupain, lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi ko hahayaang makatakas si Luyanji sa aking kontrol. Old Ghost Fang, huwag kalimutan na si Yang Yiu ay isa ring taong nagtataglay ng Divine and Demonic Medical Canon. Kung siya ay nagpapakita ng pambihirang medikal na kasanayan sa Taihuang Star Sea, maaaring siya ay target ng iba. Sa oras na iyon, ikaw at ako ay parehong walang laman, kaya't pumasok din tayo sa Taihuang. Natigilan din si Feng Yinyang nang marinig niya si Yuan Chenhuan na nagsasalita, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, Old Poison, nakalimutan mo na ba ang test monument? Tayo, ang pangatlong Turn Earth Immortals, ay hindi makakapasok sa mga lugar sa ibaba ng kapigatian, at hindi tayo makakasama sa kanila. Kung papasok tayo sa Taihuang, makapasok lang tayo sa mga lugar sa itaas ng panahon ng Mahayana. Ano ang silbi ng pagpasok? Hindi mo ba alam na maaari kang pumasok sa lugar ng kapigatian mula sa lugar ng Mahayana? Mahinang sabi ni Yuan Chenhuan. Biglang natauhan si Feng Yinyang at napabulalas, ikaw. Baliw ka ba? Upang makapasok sa lugar sa ibaba ng Tribulation Crossing Stage mula sa Mahayana Stage, ang Cultivation Realm ay dapat na mas mataas kaysa sa Tribulation Crossing Stage. Ang pangunahing punto ay ang presyo ay masyadong mataas. Ang pagsugpo sa kaharian ay nangangailangan ng ipinagbabawal na pamamaraan ng blood transformation at silang. Hindi bababa sa 300 taon ng paglilinang ang kukunin bilang presyo. Kahit na gumaling tayo sa panahong iyon, magkakaroon tayo ng mahabang panahon ng kahinaan. Ang 300 taon ng paglilinang ay hindi isang maliit na presyo. Ang susi ay kapag naisagawa na ang ipinagbabawal na pamamaraan, tayo ay nasa Tribulation Crossing Stage, tulad ng iba sa lugar na iyon. Kung makatagpo tayo ng ilang kakaibang antas ng Tribulation Crossing Cultivator o malalakas na halimaw at mapatay, hindi na tayo magkakaroon ng oras para umiyak. Dapat mong malaman na pagkatapos nating gawin ang ipinagbabawal na pamamaraan ng blood transformation at silang, ang ating aura ay magiging iba sa normal na Tribulation Crossing Cultivator, at magiging madali itong maakit ang pag-atake ng mga halimaw ng Taihuang Star Sea. Kung may mangyayari talaga, ito ay isang malaking problema. Tumingin si Yuan Chenhuan kay Feng Yinyang at sinabing, kung ikukumpara sa Old Ghost Fang, ang pagiging makaligtas sa ika-4 na makalangit na kapigatian at makuha mo ang Divine Demon Medical Canon, ay ganap na katumbas ng halaga at panganib. Bukod dito, kahit na ang ating Cultivation Realm ay masusupol sa Tribulation Crossing Stage pagkatapos isagawa ang Blood Sealing Technique, iyon din ang Great Perfection of Tribulation Crossing, na siyang rurok ng Divine Realm hanggang sa Tribulation Crossing Stage. Kahit na makatagpo tayo ng ilang Cultivation Monster, mayroon tayong lakas na harapin ang mga ito. Tulad ng para sa pag-akit ng mga halimaw, hindi na kailangang mag-alala ng labis. Walang maraming Taihuang Star Sea monsters na lumilitaw sa mga lugar sa ibaba ng Tribulation Crossing Stage na maaaring makatiis sa pagkakaroon ng Great Perfection of Tribulation Crossing. Ang posibilidad na sinabi mo ay napakaliit, at ang aming kapalaran ay hindi maaaring maging masama. Kaya hindi na kailangang mag-alala. Kung sakaling mangyari ang sitwasyong inaalala ko, si Yang Yiu ay pinupuntirya ng iba, at si Luyanji ay niligawan din ng banal na lupain, lahat ng ating ginawa ay magiging walang kabuluhan. Hindi naman. Ang aking 2 disipulo ay nasa huling yugto ng kapigatian, at bagaman ang iyong 2 disipulo ay may mababang paglilinang, sila ay mga dalubhasa sa paggamit ng lason. Sinabi rin namin sa kanila na kapag nakapasok na sila sa Taihuang, dapat nilang ibagsak si Yang Yiu sa sandaling makakita sila ng pagkakataon. Hindi natin kailangang mag-alala. Kahit na may 3 ulo at 6 na braso si Yang Yiu, isa lang siyang langgam sa maagang yugto ng Fusion Realm. Bukod, si Luyanji, na iyong inaalala, ay ang iyong disipulo na nagsasanay mula pagkabata. Hindi siya maakit ng mga tao sa banal na lupain at susunod sa banal na lupain, tama ba?
Sabi ni Feng Yinyang, ngunit ang kanyang mga salita ay puno rin ng kawalan ng katiyakan. Kinaikit ni Yuan Shenhuan ang kanyang mga mata at seryosong sinabi, Old Ghost Feng, nakalimutan mo na ba na ang siyam na banal na lugar sa mundo ng paglilinang ay may siyam na pasukan ng altar na magkakaugnay, at ang siyam na monumento ng pagsubok ay pareho. Ang aking apprentice na si Luyanji dito ay nagpakita ng potensyal na gawing perpekto ang tatlong kapangyarihan, at ang iba pang 8 lokal na monumento ng pagsubok ay magkakaroon ng nakasynchronize na impormasyon. Ito ay katumbas sa siyam na mga banal na lugar na alam sa parehong oras na ang isang tao na naging perpekto ang tatlong kapangyarihan ay nagpakita sa loob ng ilang araw. Ang gayong talento ng Dragon at Phoenix ay isang mapagkukunang bagay na nakikipagkumpetensya sa mga pangunahing banal na lugar. Kasabay nito, si Luyanji ay binibigyang pansin ng siyam na mga banal na lugar. At si Yang Yiyo, na kasama ni Luyanji, ay tiyak na bibigyan ng pansin. Paano kung malaman ng mga tao mula sa siyam na mga banal na lugar na si Yang Yiyo ay may banal at demonyong medikal na Class Eco sa kanya, lalo na ang mga tao mula sa dinastiyang Xuanyuan na si Yang Yiyo, sa tingin mo ba ay may pagkakataon ka pa bang makuha ang banal at demonyong medikal na Class Eco? Ikaw na mismo ang magdedesisyon kung pupunta ka o hindi. Matapos sabihin ito ni Yuan Shenhuan, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Feng Yinyang. Siya ay isang tao mula sa Xuanyuan Dynasty, kaya natural na mas naiintindihan niya kaysa sa iba pa na ang mga tao sa pamilya Xuanyuan ay mas sabik para sa Divine and Demon Medical Classic kaysa sa iba. Pagkatapos ay tumingin kay Yuan Shenhuan, nagngangalit si Feng Yinyang at sinabing, tapos na. After watching them enter the Taihuang Star Sea, papasok na rin kami. Tama ka. Kung ikukumpara sa presyo ng pagkuha ng Divine Demon Medical Canon, ang presyong ito ay wala. Ang dalawang matandang lalaki ay nagpasya na gumamit ng mga sikretong ipinagbabawal na pamamaraan para makapasok sa Taihuang area sa ibaba ng Cross Disaster Area mula sa lugar sa itaas ng panahon ng Mahayana at makuha sina Yang Yian at Luyanji. Pareho silang determinado na makamit ang kanilang mga layunin at hindi maaaring payagan ang anumang mga pagkakamali na mangyari. Sa kabilang panig, inilagay ni Yang Yian ang kanyang kamay sa monumento ng pagsubok at sinimulan ang pagsubok. Siya ay talagang puno ng mga inaasahan para sa kanyang sariling pagsubok. Sa mga tuntunin ng pisikal na katawan, siya ay nasa kaharian ng buhay at kamatayan, at ang kanyang tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ay 10 beses kaysa sa ordinaryong mga kapantay. Naisip niya na kahit na hindi niya kayang pantayan ang 3/4 combination perfection ni Luyanji, dapat ay 3/4 level 9 man lang siya, di ba? Gayunpaman, ang resulta pagkatapos ng pagsubok ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Ayon sa kahulugan ng tester, kailangan lamang ni Yang Yian na ilagay ang kanyang kamay sa test monument at maramdaman ang tatlong power element sa umuungal na test monument. Hindi ito mahirap. Nang ipatong niya ang kanyang kamay dito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman ang tatlong uri ng kapangyarihan sa monumento ng pagsubok. Kung ang dulot ng dagandong ay mas malakas, nangangahulugan ito na ang antas ng kapangyarihan ay mas mataas. Naramdaman lamang ni Yang Yian ang tatlong uri ng nakasisilaw na pula, puti at gintong liwanag. Alam niyang pumasok na ang kanyang kamalayan sa test monument. Sa isang iglap, para akong nasa dagat ng tatlong kulay na elemento ng kapangyarihan. Ano? Ang susunod niyang gagawin ay ang umungol kasama ng mga elementong ito ng kapangyarihan upang makumplito ang pagsubok. Matapos ang kapangyarihan ng pisikal na katawan, ang totoong chi at primordial spirit ay sabay na pinakawalan, ang tatlong kulay na elemento ng kapangyarihan sa buong monumento ng pagsubok ay kumulo. Naramdaman ni Yang Yian na ang kapangyarihang inilabas niya ay nagpasiklab sa tatlong kulay na elemento ng kapangyarihan sa pagsubok na monumento, at pagkatapos ay sumabog sa isang iglap. Ayon sa matanda na sumusubok, matagumpay ang pagsubok kung ang tatlong kulay na elemento ng kapangyarihan ay maaaring palibutan ang kamalayan. Kung mas aktibo ang tatlong kulay na elemento ng kapangyarihan, mas mataas ang antas ng kapangyarihan. Ngunit biglang, ang dagandong ni Yang Yian ay parang nagbuhos ng isang katsarang puno ng malamig na tubig sa kumukulong kawali ng langis. Ang monumento ng pagsubok at ang tatlong kulay na elemento ng kapangyarihan ay ang kawali ng langis, at siya ang patak ng malamig na tubig. Ang resulta ng dalawang pagkikita ay isang boom explosion. Lampas ito sa inaasahan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay nakarinig siya ng napakalinaw na tunog. Kotse. Tila. Sumabog ang test monument. Matapos tumunog ang kotse na ito, biglang nagising si Yang Yiyo, umatras ang kanyang kamalayan mula sa monumento ng pagsubok, at nawala ang lahat ng kanyang mga pananaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay natagpuan na mayroong ilang katahimikan sa paligid niya, at natagpuan na maraming mga tao ang nagulat, at pagkatapos ay may mga tawanan. Ang pagsubok na monumento ay hindi lumiwanag pagkatapos ng mahabang panahon, ni isang kulay ay hindi naiilawan, ang body na ito ay naging isang basura. Haha, totoo, kahit level 1, hindi man lang umilo,
itong body na ito ang unang tao sa kasaysayan. Yan. Tama, ang unang sayang sa kasaysayan, hahaha, tawa ako ng tawa. Ang willing to be a level 2 para sa akin ay sayang na, hindi ko akalain na may level 0 pala body. Sobrang gaan ng pakiramdam ko, hahaha. Talaga. Ang mga tawa sa paligid niya ay umalangaw-ngaw sa tenga ni Yang Yiyo, ngunit hindi nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at hindi siya nagulat. Ang matandang lalaki sa test monument ay biglang tumayo mula sa stone table, nakatitig sa test monument na may sobrang pangit sa mukha. Medyo nagulat si Yang Yiyo, at tumangala sa test monument. Sa oras na ito, may nakita din siyang mali. Ang ikinagulat niya ay ang monumento ng pagsubok ay madilim, at ang mga kulay na kumakatawan sa tatlong kapangyarihan ay hindi naiilawan. Ngunit, may mga siksik na bitek sa test monument. Nasira pala ang test monument. Ang maliliit na bitek na ito ay hindi mahahanap maliban kung malapit ka. Siya lang at ang matanda na sumusubok ang malinaw na nakakakita sa kanila. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi sumubok ng anuman, ngunit sinira niya ang pagsubok na monumento. Totoo ang tunog na narinig niya kanina. Ano ang dapat niyang gawin? Wala siyang pakialam sa mga pangungutya sa paligid. Ang inaalala niya ay kung ang matanda na sumusubok ay magdudulot ng gulo sa kanya matapos malaman na nasira ang test monument. Kabanata 1172 nag-aalala sa siyam na sagradong lugar. Nang nag-aalala si Yang Yiyan, narinig niyang sinabi ng matandang sumusubok sa kanya sa malalim na boses, ang magsasaka na si Yang Yiyan, maagang yugto ng fusion realm, pagsubok ng lakas hindi masusuri. Hindi masusuri ang lakas ng hula. Maraming tao ang may tandang pananong sa kanilang isipan. Anong antas ito na hindi masusuri? Ang pagsusuri sa pagsusulit ay nakumpleto ng pagsubok na monumento. Ang matanda ay isang tagapag-alaga lamang ng Galaxy Holy Land, na responsable sa pagbabasa ng mga resulta ng pagsubok ng monumento ng pagsubok. Sa madaling salita, hindi matansya ng pagsusulit ang pagsubok ni Yang Yiyan, kaya't ang matanda ay nakapagpahayag lamang ng resulta na hindi masusuri ang pagsubok ng lakas, na ikinagulat ng maraming tao. Ngunit mas maraming tao ang tumawa kay Yang Yiyan, at inisip na lang ng lahat na ito ang resulta ng pagiging walang kwenta ng talento ni Yang Yiyan. Ngunit nabalitaan ni Yang Yiyan na ang matanda ay nagpahayag lamang ng resultang ito at hindi niya sinasadya na sisihin pa siya, at agad siyang nagpahinga sa kanyang puso. Ngayon ay nag-aalala siya kung papayagan ba siya ng matanda na makapasok sa Taihuang Star Sea. Habang nakatingin sa matandang lalaki, nagtanong siya na may kaba, "Senyor, pwede ba akong pumasok sa Taihuang Star Sea?" Tiningnan ng matandang lalaki si Yang Yiyan ng malalim, "Oo." Napakatipid niya at sinabi ang salitang ito. Si Yang Yiyo ay nakahinga ng maluwag hanggat hindi ito makakaapekto sa kanyang pagpasok sa Taihuang Star Sea. Tumanggaw siya sa matanda at nagmamadaling umalis sa stone tablet at naglakad patungo kay Luyanji at sa iba pa. Hanggat nakapasa sila sa pagsusulit, maaari silang makapasok sa Taihuang Star Sea anumang oras. Nag-aalala ngayon si Yang na kung magtatagal pa siya ng kaunti, ang test tablet ay biglang madudurog, at hindi siya makakaalis kahit na gusto niya. Matapos panoorin si Yang Yiyo na nagmamadaling umalis, ang pagsubok na matandang si Ji Changhong ay hindi makaupo. Tumingin siya sa malayo para mag-recruit, at kaagad na lumapit ang isang cultivator na nasa yugto na ng Mahayana at magalang na sumaludo, na nagsasabing, "May mga tagubilin ba ang matandang Ji?" Mabilis na magpadala ng mensahe sa banal na lupain, at hayaan ang banal na Panginoon na magpadala ng mga tao sa Tiantuang Star Sea upang subukang tanggapin sina Yang Yiyo at Luyanji sa ating Yin Holy Land. Bilang karagdagan, suriin ang pinagmulan ng dalawa. Kung hindi sila mga alagad ng ibang mga banal na lupain, ang dalawang ito ay dapat natanggapin sa ating banal na lupain, lalo na si Yang Yiyo ay hindi dapat palampasin. Hayaang magpadala ang banal na Panginoon ng mga elite na disipulo na pumasok sa Taihuang para makipag-ugnayan kina Yang Yiyo at Luyanji. Nagsalita si Ji Changhong sa tono na silang dalawa lang ang nakakarinig, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang tonanibik. Medyo nagulat ang cultivator sa Mahayana stage nang marinig niya ang utos ni Ji Changhong. Alam niya na ang panloob na silid ng Yintang ng banal na lupain ng Yin ay isang bulwagan na nakatuon sa pagre-recruit ng mga disipulo na may mga natatanging talento. Sa pangkalahatan, hindi sila madaling maipadala. Kapag ang mga elite na disipulo ng Yin Holy Land ay lumabas para mag-recruit ng isang tao, susuportahan sila ng buong Holy Land. Kung walang tao, hindi sila mahukay ng Yin Holy Land. Hindi niya inaasahan na magiging seryoso at nasasabik si Ji Changhong na hilingin sa mga piling alagad ng Holy Land ng Yin na lumabas para maghukay ng mga tao. Naiintindihan niya si Luyanji. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang perpektong dragon at phoenix na may pinagsamang tatlong kapangyarihan. Ang gayong talento at potensyal ay ang mga target na ang lahat ng mga banal na lupain sa mundo ng paglilinang ay gustong kumalap. Ngunit si Yang Yiyo ay hindi gumawa ng anumang ingay sa pagsubok na monumento ngayon, at pareho silang nagpahayag ng wala.
Paanong ayon kay Ji Changhong, mas mahalaga si Yang Yiyu kaysa kay Lu Yanji? Bagaman, si Ji Changhong ang nakatatanda sa kanilang Yin Holy Land at may respetadong katayuan, kailangan pa niyang itanong, iba kaya itong Yang Yiyu na ito? Matapos marinig ito, bumulong ang Mahayana Cultivator, Old G. Lu Yanji ang target natin. Naghanda na ako na ipaalam ito sa sekta, ngunit ang Yang Yiyu na iyon ay hindi naging sanhi ng pag-ungol ng pagsubok na monumento. Hindi ko lubos na maintindihan. Bumulong si Ji Changhong, tingnan ang test monument, at tandaan na huwag gumawa ng kaguluhan. Ang Mahayana Cultivator ay tumingin dito na may pagdududa. Sa sumunod na sandali, nagulat siya at napabuka ng gusto ang kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng matitinding bitek sa test monument. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Dapat mong malaman na ang pagsubok na monumento ay may mahabang kasaysayan. Usap-usapan na ang pagsubok na monumento ay pinino ng sinaunang Holy Land Master noong huling panahon. Sa huling panahon, ang siyam na sinaunang banal na master ay sama-samang pino ang siyam na mga monumento ng pagsubok. Bagamat ang layunin nila ay suriin ang paglilinang ng mga magsasaka na pumapasok sa Taiwan Star Sea at subukan ang tatlong kapangyarihan, walang duda na ang pagsubok na monumento ay isang kayamanan. Walang nakakaalam kung ano ang sinaunang banal na Panginoon at kung anong antas siya, ngunit dapat siyang isang dakilang kapangyarihan na may mga supernatural na kapangyarihan at mga talento. Ang siyam na sinaunang santo ay sama-samang nagpino sa siyam na tabletang pansubok, na pinino ayon sa kanilang sariling antas 12 na potensyal na kapangyarihan. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, walang sino man ang nakarating sa antas 12, lalo pa ang pag-crack ng tablet. Sa sandaling ito, naunawaan ng cultivator ng Mahayana kung bakit hindi naging sanhi ng pag-ungol ni Yang Yiyu ang test tablet. Iisa lang ang resulta na nagparamdam sa kanya ng kaayla hilakbot, iyon ay, ang test potential ni Yang Yiyu ay umabot o lumampas sa level 12, at siya ay isang potensyal na tao na kapantay ng mga sinaunang santo, upang ang test tablet ay hindi makayanan ang kanyang talent test at agad na nag-crack nang hindi nagdulot ng anumang dagandong. Hindi nakakagulat na si Ji Changhong ay nasa sabik. Huminga ng malalim ang Mahayana Cultivator upang pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at sinabi, magpapadala ng mensahe si Old G sa banal na Panginoon. Hindi, sa palagay ko ay dapat kang pumunta ng personal sa banal na Panginoon at ipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon dito. Hayaang gumawa ng desisyon ang banal na Panginoon. Bagamat hindi tiyak kung ang potensyal ni Yang Yiyu ay lumampas sa limitasyon sa pagsubok na monumento at nasira, o may iba pang mga dahilan, ang bagay na ito ay dapat iulat sa banal na Panginoon. Kung si Yang Yiyu ay talagang taong may talento at potensyal na malamang na umabot sa level 12 o lumampas pa sa level 12, hindi namin siya pababayaan. Ang siyam na pagsubok na monumento ay nagpapakita ng parehong mga resulta. Ang iba pang 8 banal na lugar ay tiyak na nakatanggap ng balita tungkol kina Yang Yiyu at Lu Yanji. At itong Yang Yiyu at Lu Yanji ay parehong mga magsasaka na ipinanganak mula sa ating Galaxy Holy Land. Kung siya ay isang potensyal na tao sa antas ng sinaunang banal na Panginoon, kung siya ay dumula sa ating Galaxy Holy Land at napoach ng iba pang mga banal na lugar, ang ating Galaxy Holy Land ay magiging isang biro. Mataimtim na sabi ni Ji Changhong. Oo, pupunta ako upang makita ang banal na Panginoon at iuulat ito. Nagmamadaling umalis ang magsasaka ng Mahayana. Sa oras na ito, si Yang Yiyan at ang iba pa ay nakarating na sa pasukan sa Taiwan Star Sea sa gitna ng altar. Inihayag ni Ji Changhong na mayroon siyang resulta sa pagsusulit na wala, at pinagtawanan siya ng mga tao sa paligid niya dahil sa pagiging inutil, ngunit walang pakialam si Yang Yiyan, dahil alam niya sa kanyang puso na wala siyang resulta ng wala. Naalala pa ni Yang Yiyan ang sitwasyon ng nasira ang test monument at binuhusan ng malamig na tubig ang oil pan sa loob, kaya paano ito magiging resulta ng wala. Kaugnay nito, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon si Kumong Yu na salakayin si Yang Yiyu. Sa sobrang galit niya ay samuka siya ng dugo at nawala ng malay, ngunit ngayon ay mas kalmado na ang pakiramdam niya. Nagsabi siya ng ilang salita na hindi yin o yang, ngunit natuto rin siya sa makapangyarihang mga kasanayan sa dila ni Yang Yiyu. Hindi siya nang ahas na makipag-away kay Yang Yiyu, kung hindi ay natakot si Kumong Yu na si Yang Yiyu ay muling magsuka ng dugo. Walang pakialam si Yang Yiyu tungkol dito, ngunit kinutya lang si Kumong Yu, at nagsabi ng dalawang salita tanga. Galit na galit si Kumong Yu, ngunit sa pag-aakalang papasok na sila sa Taiwan Star Sea, hindi na kailangang gumawa ng gulo sa oras na ito. Nag-isip siya ng masama sa kanyang puso, ikaw na aso, hayaan mong maging talamak ka sandali, at kapag nakapasok ka sa Taiwan Star Sea at nakahanap ng pagkakataon, pipilitin kitang mabuhay ngunit hindi mamatay. Tumingin si Yang Yiyu kay Kumong Yu na may ngiti sa kanyang mukha. Nakita niya ang nakatagong puot sa kaibuturan ng mga mata ng babaeng ito, at nanunuya sa kanyang puso. Gusto niyang makita kung paano maglalaro si Kumong Yu pagkatapos makapasok sa Taiwan Star Sea.
Kalmado pa rin ang mukha ni Luyanjie, habang ang magkapatid na yan ay nag-uusap at nagtatawanan sa paligid niya. Humakbang silang apat sa pasukan ng altar na may iba't ibang iniisip. Ang pasukan sa Taihuang Star Sea ng altar ay isang malaking yin-yang pattern portal, isa sa kaliwa at isa sa kanan, na binabantayan din ng mga master ng Galaxy Holy Land. Ang kaliwang pasukan ay para sa mga nasa ibaba ng Tribulation Stage, at ang kanan ay para sa Mahayana Stage. Ang pinto ay kumikislap ng mga mahiwagang rune, na may napakalakas at primitive na aura na nagpatibok ng puso ng mga tao. Tumango si Yang Yiyu kay Luyanjie nang hindi malinaw, na nagpapahiwatig na dapat siyang kumilos ayon sa sitwasyon. Pagkatapos ay sunod-sunod na humakbang ang 5 tao sa pasukan ng Taihuang Star Sea at naglaho. Kasabay nito, ang Holy Lord Hall ng Galaxy Holy Land. Kung ganoon, ang batang ito na nagngangalang Yang Yiyu ay medyo kawili-wili. Ang monumento ng pagsubok ay dinalisayin ng mga sinaunang Panginoong Santo noong sinaunang panahon. Ayon sa mga tala, ang mga sinaunang Santo Lord ay may potensyal na lampas sa level 12, sa halip na level 12 ang pinakamataas. Ang ating panahon ay itinuturing na isang panahon ng paghina ng Taoismo, at maraming sinaunang pamana ang nasira. Wala sa mga Saint Lords ng kasalukuyang siyam na banal na lugar ang nakalampas sa level 12 at maaaring tumugma sa potensyal ng mga sinaunang Saint Lords. Paano ito? Responsibilidad mong imbestigahan ang background ni Yang Yiyu at Luyanjie, at uutusan ko ang mga tao sa bulwagan na pumasok sa Taihuang Star Sea para makipag-ugnayan kina Yang Yiyu at Luyanjie. Tama si Ji Changhong, hindi natin pwedeng hayaang mauna ang ibang mga banal na lugar. Ang nagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting gown, gwapo at matikas, nakatayo sa pintuan ng bulwagan na nakatingin sa langit. Ang taong ito ay ang kontemporaryong Saint Lord ng Galaxy Holy Land Bewelo. Ang magsasaka ng Mahayana ay yumuko at tinanggap ang utos, oo, gagawin ko ito kaagad. Hindi lamang ang Galaxy Holy Land, kundi pati na rin ang iba pang 8 banal na lupain sa Cultivation World halos sabay-sabay na naglabas ng katulad ng mga order sa Moon Worship Tower, na may isang layunin lamang, ang pumasok sa Great Wilderness Sea para makipag-ugnayan kina Yang Yiyu at Luyanjie. Ang 9 na mga banal na lupain ay nagpadala ng mga tao upang makipag-ugnayan sa kanila ng sabay-sabay, na hindi nangyari sa mundo ng magsasaka sa loob ng 10,000 taon. Ang karaniwang layunin ng 9 na banal na lupain ay sina Yang Yiyu at Luyanjie. Upang maging mas tumpak, ito ay talagang Yang Yiyu. Tulad ng Moon Worship Tower, hinuhusgahan din ng mga santo ng ibang mga banal na lupain na ang talento at potensyal ni Yang Yiyu ay maihahambing sa mga sinaunang santo, kaya hindi nakakagulat na maalarma niya ang 9 na banal na lupain. Kabanata 1173 hindi pa rin tiyak kung sino ang mabubuhay at mamamatay sa oras na iyon. Lumitaw ang mga bitek sa Galaxy Altar Test Monument. Ang iba pang 8 lugar ay sensitibo dito at nakuha ang balita at alam ang pangalan ni Yang Yiyu sa unang pagkakataon. Nagpadala sila ng mga tao sa Taihuang Star Sea para makipag-ugnayan kay Yang Yiyu. Kung makumpirma na si Yang Yiyu ay talagang maihahambing sa sinaunang Saint Master level na talento at potensyal, kung gayon ang 9 na mga banal na lugar ay gagawa ng paraan para ma-recruit siya at tanggapin si Yang Yiyu. Siyempre, sa kasalukuyan, malalaman lang natin na sumabog ang Galaxy Altar Test Monument. Kung ito man ay dahil ang talento at potensyal ni Yang Yiyu ay masyadong malaki, kailangan nating magpadala ng mga tao upang mag-imbestiga pa. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pakikipag-ugnayan mismo kay Yang Yiyu malalaman natin kung mayroon siyang talento at potensyal na laban sa langit. Kung meron man, tiyak na magkakaroon ng labanan. Siyempre, ang labanan dito ay pangunahing batay sa iba't ibang mapagbigay na kondisyon. Ito ay sapat na upang hukayin Yang Yiyu sa iyong sariling panig. Pagkakapasok pa lang ni Yang Yiyu at ng iba pa sa Taihuang, pumasok din sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Nag-aalala pa rin ang dalawa. Sa wakas, nagpasya silang gumawa ng spell mula sa panahon ng Mahayana upang makapasok sa lugar ng Tribulation Period at kontrolin sina Yang Yiyu at Luyanjie. Hindi alam ni Yang Yiyu na siya ang naging sanhi ng mga bitik sa Test Monument, na ikinaalarma sa 9 na banal na lugar. Sa sandaling ito, siya at si Luyanjie at ang iba pa ay nakarating na sa ibang mundo. Taihuang Star Sea. Isang lugar na kilala bilang pangalawang mundo. Isang mundo na walang nakakaalam kung gaano ito kalaki, nagtatago ng hindi mabilang na mga misteryo. Ang mundo ni Yang Yiyu dito ay isang light silver white, na may parehong lupain at mga bundok, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ngunit ito ay puno ng primitive na kapaligiran. Ito ay iba sa mundo ng paglilinang, at iba sa mundo ng mga bundok at dagat. Walang paglubog ng araw sa itaas ng abot tanaw ng Taihuang Star Sea, at walang pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi. Ito ay palaging ang parehong tema. Ang 9 na araw sa itaas ng ulo ay isang dagat ng mga bituin at ang Milky Way, isang walang katapusang mabituing kalangitan, walang hangganan.
Sa Taihuang, walang sinuman ang maaaring gumamit ng espiritual na kamalayan, at hindi maaaring lumipad ng mas mataas sa 9 metro, kung hindi, maaaring direktang patayin ng isang kulog ang immortal. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Taihuang at sa labas ng mundo. Kung ikukumpara sa labas ng mundo, ang Taihuang Star Sea ay tila may isang mahiwagang belo sa lahat ng dako, na umaakit sa hindi mabilang na mga monghe upang alisan ng takip ang mga sekreto, kahit na mawalan sila ng buhay para dito. Nakaakit din ito ng tuloy-tuloy na daloy ng mga monghe na pumasok sa Taihuang sa hindi mabilang na taon, mula sa pinakamaliit na distraction hanggang sa pinakamalaking Mahayana. Walang tigil ang paggalugad ng Taihuang. Ito ang sementeryo ng mga monghe at ang adventure paradise din ng mga monghe. Ito ay puno ng misteryo at takot, mga pagkakataon at panganib na magkakasamang nabubuhay. Walang sino man ang nakakaunawa sa Taihuang mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang lugar kung saan nagpakita si Yang Yian at ang iba pa ay tinatawag na Taihuang Galaxy. Sa salita ng magkapatid, ito ay tinatawag na isang kalawakan, ngunit sa katunayan ay walang mapagkukunan ng tubig. Ito ay isang lambak na parang lambak ng ilog. Ang lupa ay natatakpan ng pilak puting ambon, na patuloy na umaagos at tila isang ilog, kaya tinawag itong Taihuang Galaxy. Mayroong 365 tulad na mga kalawakan, na tumutugma lamang sa 365 puting jade pillars ng altar. Ang bawat puting jade pillar ay konektado sa naturang kalawakan. Lahat ng monghe na papasok sa Taihuang ay teleport sa isa sa 365 galaxy sa hindi tiyak na paraan. Siyempre, ang mga sabay-sabay na pumasok sa portal ng Taihuang ay teleport sa parehong lugar, ngunit ang mga pumasok sa batch ay hindi sigurado. Ang mga altar ng siyam na banal na lugar sa mundo ng paglilinang ay pareho, na may 365 puting jade pillars, na nangangahulugan na mayroong 3,285 na lugar upang makapasok sa Taihuang. Bukod dito, ang 3,285 na kalawakan na ito, bagamat nakakalat sa buong Taihuang, ay konektado sa mga pasukan ng siyam na banal na lugar, na hindi maayos. Gayunpaman, ang mga taong papasok mula sa siyam na pasukan ay lilito sa 3,285 na kalawakan na ito. Ang dakilang mundo ng paglilinang ay konektado sa hindi mabilang na maliliit na mundo na katulad ng mundo ng bundok at dagat, at mayroong milyon-milyon o kahit 10-10 milyong mga magsasaka na pumapasok sa Taihuang. Kaya't nang lumabas si Yang Yiu at ang iba pa, palaging may mga starlight sa paligid nila, at bawat flash ay isang cultivator na pumapasok sa Taihuang Galaxy. Dumating at umalis ang mga tao, at ang ilan ay nagdala pa ng mga halimaw, na nagpatigil kay Yang Yiu. Akala niya ay hindi makapasok ang mga halimaw sa Taihuang, kaya nang bumaba siya sa bangka, inilagay niya ang 5 elementong hayop sa espasyo ng Qiankun Pot, ngunit hindi niya inaasahan na may magdadala ng mga halimaw. Nangangahulugan din ito na hindi pinipigilan ng Taihuang ang mga halimaw na pumasok. Ang sagot ni Yan Cheng sa tanong na ito ay maaaring makapasok sa Taihuang ang sinumang magsasaka. Hindi nagtagal ang libu-libong mga magsasaka ay nagtipon sa kalawakan na 100 milya. Pagkarating dito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiu na nagbago ang mood ni Kumeng Yu at Yan Cheng at Yan Fa, at puno ng saya ang kanilang mga mata nang tumingin sila sa kanya. Alam ni Yang Yiu na sasalakayin siya, ngunit ngayon ay may libu-libong mga magsasaka sa kalawakan, kaya't napakaaga pa para umatake, at nagsimula siyang maging magbantay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Si Lu Yanji ay malamig at walang malasakit mula simula hanggang wakas, na naging dahilan upang mawalan ng interes ang magkapatid na yan na gustong mapalapit sa kanya. Sa halip, nagsama sila ni Kumeng Yu, at silang tatlo ay nag-usap at nagtawanan. Nakikita ni Yang Yiu mula sa mga mata ng magkapatid na yan ang kanilang kasakiman para kay Kumeng Yu, ito ay kasakiman ng pagnanasa, at hindi niya napigilan ang pag-ungol sa kanyang puso, siya talaga ang disipulo ng matandang lecher na si Feng Yinyang. Nagsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. Totoo ang lumang kasabihan. Ang matandang lecher na si Feng Yinyang ay malabog, at ang mga disipulong tinuruan niya ay parehong malabog. Iniisip ko kung si Kumeng Yu ay maituturing na kakaldang sa kanilang Panginoon na si Feng Yinyang kung siya ay sinipungan ng dalawang magkapatid. Haha, magiging kawili-wili kung gayon. Gayunpaman, ang tatlong amo at disipulong ito, kasama na si Kumeng Yu, ay isang pugad ng mga ahas at daga, na may parehong karakter. Hindi pa banggitin ang mga ungol ni Yang Yiu tungkol kay Kumeng Yu at sa magkapatid na yan. Sa sandaling ito sina Kumeng Yu at ang magkapatid na yan, na naglalakad sa harapan, ay pinag-uusapan siya sa telepathy. Upang maging tumpak, kausap ni Kumeng Yu ang panganay na kapatid na si Yan Cheng sa telepathy. Kuya Yan, gagawa ba tayo ng aksyon? Sabi ni Kumeng Yu sa isang voice transmission. Si Sister Ku ay hindi maaaring kumilos sa Xinghe. Mayroong libu-libong mga magsasaka dito. Hindi matalinong kumilos dito.
Kung gagawin nating makialam ang isang magsasaka sa negosyo ng ibang tao o kung tayo ay kumilos at makakaapekto sa iba, tayo ay malalagay sa problema. Kung gusto naming kunin aksyon, kailangan nating maghintay hanggang makalabas tayo sa Xinghe at makahanap ng malayong lugar para kumilos. Si Yang Yiyu ay mayroong Divine Demon Medical Classic na gusto ng aking amo. Hindi tayo pwedeng kumilos sa mataong lugar. Kung may makakita sa atin, magdudulot ito ng gulo. Hindi ko ito maalala. Ano? Sabik na sabik si sister ko na patayin si Yang Yiyu. Huwag kang mag-alala, kuya, ipinapangako kong tutulungan ko si sister ko na patayin si Yang Yiyu. Sabi ni Yan Sheng, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dibdib ni Kumeng Yu. Paanong hindi maintindihan ni Kumeng Yu ang iniisip ni Yan Sheng? Gayunpaman, siya ay sinira ni Yang Yiyu, at gusto niyang patayin si Yang Yiyu ngayon para ilabas ang kanyang galit, ngunit alam din niya na tama si Yan Sheng. Hindi siya makakagawa rito, at kung wala ang tulong ni Yan Sheng at Yan Fa, maaaring hindi niya tiyak na papatayin si Yang Yiyu. Upang patayin si Yang Yiyu, nagngangalit si Kumeng Yu at tumingin kay Yan Sheng ng mapang-akit, sinabing, Kuya Yan, basta mapatay mo si Yang Yiyu at maibsan ang galit ko, kung gayon. Gagantihan ko si Brother Yan. Hehe, Sister Ku, kumapit ka lang sa akin. Ngumiti si Yan Sheng ng malazwa. Tumingin siya kay Kumeng Yu at naging mas passionate. Matalino ang babaeng ito para maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nakaon. Sa panig na ito, nagpalitan ng tingin sina Kumeng Yu at Yan Sheng at pinag-usapan kung paano aatakihin si Yang Yiyu. Sa kabilang panig, sina Yang Yiyu at Lu Yanji ay nakikipag-usap din sa isa't isa. Si Lu Yanji ang nagkusa na hanapin si Yang Yiyan at nagpadala ng mensahe, bago umalis si Brother Yang, binigyan ako ni Yuan Chenhuan ng lason at si Kumeng Yu, na sinasabi na dapat nating gamitin ito sa isang kritikal na sandali. Kapag umalis ka sa kalawakan mamaya, dapat mong isil ang iyong mga meridian at acupoints. Huwag maging pabaya. Hindi kita gagamitan ng lason, ngunit hindi ko magagarantiya na malalason si Kumeng Yu. Ang susi ay wala akong antidote para sa ganitong uri ng lason, ngunit ako ay ipinanganak na may lason na katawan at hindi ako natatakot sa anumang lason. Natatakot lang ako na malason ka. Lumabas tayo sa kalawakan at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung gumamit si Kumeng Yu ng lason, dapat kang magtago sa likod ko sa unang pagkakataon, at ako ang magiging lason. Ang lason na pinadalisay ni Yuan Chenhuan ay hindi dapat maliitin. Sinasabing ito ay isang bagong lason na tumatatak sa mga meridian. Maaaring hindi gumana ang mga sensory acupoint at iba pa, kaya dapat kang maging maingat. Kung may nakita kang mali, tandaan na magtago sa likod ko sa lalong madaling panahon. Hindi ako takot sa lason. Ang nakakainis ay binigay ni Yuan Chenhuan ang antidote kay Kumeng Yu at hindi ito ibinigay sa akin. Ipinanganak daw ako na may lason ang katawan at hindi kailangan ng antidote. Kung hindi, maibibigay ko ito sa iyo. Ngayon ay maaari lamang akong kumilos ayon sa mga pangyayari. Seryosong nagsalita si Lu Yanji sa voice transmission, ngunit nakaramdam ng init sa kanyang puso si Yang Yiyu nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, ang kanyang pagbabantay laban kay Lu Yanji ay nabawasan ng husto. Bagamat silang dalawa ay bumuo ng isang alyansa sa bangungot noon, hindi kailanman lubos na nagtiwala si Yang Yiyu kay Lu Yanji. Sa sandaling ito, ang kanyang nawala ng husto ang pagbabantay, at lihim niyang isinumpa ang sarili sa pagiging kontrabida at pagbabantay sa isang ginoo. Well, mag-iingat ako, pero huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ako pushover. Hindi tiyak kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay sa oras na iyon. Pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tumingin kay Kumeng Yu at sa dalawa pang naglalakad sa harapan niya at sumagot kay Lu Yanji sa pamamagitan ng voice transmission. Kabanata 1194, pumasok sa kagubatan sa unahan at magsimula. Sinabi iyon ni Yang Yiyan, ngunit isinasapuso pa rin niya ang paalala ni Lu Yanji. Pagkatapos ng lahat, ang lason na ginawa ng matandang lason na si Yuan Chenhuan ay hindi magiging ganoon kasimple. Ang mundo ng paglilinang mismo ay isang mundong puno ng pantasya, at lahat ng nabubuhay na bagay na maaaring linangin ay isang grupo na lumilikha ng mga himala at mga imposibilidad. Bukod dito, normal lang na lumitaw ang mga kakaibang kayamanan, lason, at iba pa. Hindi lahat ay maaaring ipagtanggol at masusumpungan ng mga epektibong hakbang. Ang ilang mga sitwasyon ay magiging deadlocks. Bagamat hiniling ni Lu Yanji kay Yang Yiyan na isara ang mga acupoint at meridian upang maiwasan ang pagpasok ng lason sa katawan, sino ang nakakaalam kung anong uri ng lason ang ginawa ni Yuan Chenhuan? Ano ang mga katangian at katangian? Ang ilang mga lason ay hindi mapapagaling sa pamamagitan ng pagsasara ng mga acupoint at meridian. Mas mabuting maging maingat. Ngunit muli, pagkatapos na maunawaan ni Yang Yiyan ang Divine Demon Medical Canon, hindi siya nang ahas na sabihin na siya ay isang master, ngunit tiwala pa rin siya sa karamihan ng paggamit ng lason.
Bilang karagdagan, mayroon siyang Life Star statue na Dong Huang Bell, kung saan ang mahiwagang rune ay maaaring pinuhin ang kapangyarihan ng lason ng kaluluwa. Na-verify na ito sa Lu Haitang, at gumanap din ito ng ganap na papel nang gumamit si Kumengyo ng lason sa kanya. Kaya may kumpiyansa pa rin siyang naharapin ang mga panlilinlang at lason ni Kumengyo. Sa kanyang opinyon, hanggat ang kaluluwa ay hindi lason, lahat ay maayos. Habang naglalakad at tinatalakay ang mga detalye kay Lu Yanji, siyang talaga ang nagbigay ng payo kay Lu Yanji. Para kay Lu Yanji, wala siyang karanasan sa mundo. Bagamat ang cultivation ni Lu Yanji ay mas mataas kaysa kay Yang Yian, siya ang mahusay na perpekto ng Fusion Realm, ngunit siya ang gamot na natagpuan ni Yuan Shenhuan, at itinago ni Yuan Shenhuan. Hindi pa siya lumalabas para magsanay. Sa madaling salita, wala siyang nakitang panganib sa mundo ng paglilinang, at siya ay isang napakabait na babae sa kanyang puso. Nakaon. Sa kabaligtaran, siyang ay medyo mas kaunting oras para sa paglilinang, ngunit siya ay isang matandang driver na nakaranas ng hindi mabilang na buhay at kamatayan, at ang kanyang karanasan sa mundo ay mas mayaman kaysa kay Lu Yanji. Well, mukhang magandang sabihin na siyang ay may masaganang karanasan sa mundo, ngunit sa prangka, siya ay black-bellied. Kaya nakipag-usap silang dalawa sa isa't isa para pag-usapan ang mga detalye, at siyang ang nagtuturo lang kay Lu Yanji kung paano gawin ang maruming gawain. Yanji, pagkatapos nating umalis sa kalawakan, kung nakita mong hindi tama ang sitwasyon, dapat mong lasunin ang magkapatid na yan sa lalong madaling panahon, gumamit ng higit pa, gumamit ng hanggat maaari, pinakamahusay na lasunin sila hanggang mamatay ng sabay-sabay, upang mailigtas natin ang gulo. Para naman sa senior mo na kapatid na si Kumengyo, maaaring walang masyadong epekto sa kanya ang lason mo, pero di bale, ipaubaya mo na lang sa akin, anyway, kailangan mong lasunin kahit isa man lang sa magkapatid na yan, para mas malaki ang tsansa nating manalo, sigurado ka ba? Matapos makilala si Lu Yanji, walang kamalay-malay na binago niyang ang kanyang direktang address mula kay Miss Lu patungong Yanji, at si Lu Yanji ay walang pagtutol dito. Matapos marinig ang boses ni Yang Yio, sumagot si Lu Yanji, susubukan ko ang lahat. Walang problema para sa akin na gumamit ng lason para ibagsak ang isang magsasaka sa Crossing Tribulation Stage, kahit isang magsasaka sa Mahayana Stage. Natatakot lang ako na bigyan ni Kumengyo ang magkapatid na yan ng antidote sa lason, na magiging problema at may mangyayari. Since alam ang pagsasabuatan ni Yuan Shenhuan at ang paninibugho at hinanakit ni Kumengyo sa kanya, tinawag siya ni Lu Yanji sa kanyang pangalan ng pribado, at hindi niya kinikilala ang tinatawag na master at sister mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Anyway, just do your best. Gumagamit ng lason si Kumengyo, at gumagamit ka rin ng lason. Maaari mong palaging gumamit ng lason upang labanan ang lason. Don't worry, may chance pa tayong manalo. Tiwalang sabi ni Yang Yio. Tumingin si Lu Yanji kay Yang Yio at mapait na ngumiti sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya naniwala kay Yang Yio. Sa pagtingin sa paligid, si Yang Yio ay nasa unang bahagi pa lamang ng Fusion Realm, at ang kanyang cultivation ay hindi kasing taas ng sa kanya. Ngunit ngayon silang dalawa sa Fusion Realm ay kailangang harapin ang tatlong Crossing Tribulation Cultivator. Ito ay tulad ng isang gawa-gawa kahit paano mo ito tingnan. Ngunit sa pag-iisip sa kakayahan ni Yang Yio na talunin si Kumengyo at muntik na siyang patayin, gamaan ang pakiramdam ni Lu Yanji at sinabi sa isang voice transmission, kung nandoon pa rin ang iyong mount, mas malaki ang tsansa nating manalo, ngunit ngayon ay maaari na lang tayong sumugal. Naisip ni Lu Yanji na iniwan ni Yang Yio ang kanyang bundok, ang Five Elements Beast, sa labas, at nakaramdam ng panghihinayang. Ngumisi si Yang Yio at sinabi sa isang voice transmission, hehe, huwag mag-alala, ang aking bundok ay maaaring lumitaw sa aking tabi anumang oras, huwag mag-alala tungkol dito, tatlo din tayo laban sa tatlo, huwag masyadong mag-alala, kapag dumating ang oras, hayaan mo lang at lasunin sila, patayin silang tatlo at ligtas tayong lahat. Iyon ang pinakamaganda. Natigilan si Lu Yanji saglit nang marinig niyang sinabi ni Yang Yio na ang kanyang bundok ay maaaring lumitaw sa kanyang tabi anumang oras, sa pag-aakalang may sekreto si Yang Yio, ngunit bilang isang cultivator, sino ang walang mga lihim? Gusto sana niyang magtanong, pero pagkatapos ng pag-iisip, hindi na niya ito tinanong, dahil minsan bawal ang ganitong bagay. Hanggat umiiral ang makapangyarihang bundok ni Yang Yio, tataas ang tsansa nila ni Yang Yio na manalo. Sa puso ni Lu Yanji, si Yang Yio ay isang misteryosong tao. Marahil ang kanyang tunay na lakas ay higit pa sa maagang yugto ng Fusion Realm. Dahil lamang sa nagawa niyang patayin si Kumengyo sa deck ng spacecraft noong araw na iyon, nagawa niyang hindi matakot sa lason ni Kumengyo, at nagkaroon pa siya ng kakaibang bangungot na sikretong pamamaraan. Maaari rin niyang alisin ang lason ng kanyang bundok sa kanyang kakayahan, na hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong magsasaka. Ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito. Alam ni Lu Yanji na wala siyang paraan.
Mapagkakatiwalaan lang niya si Yang Yiyu at sundan si Yang Yiyu hanggang dulo. Kung ito ay magtatagumpay ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Sa karamihan, kamatayan lang. Ang kanyang puso ay nadurog ng kanyang Panginoon na si Yuan Shenhuan sa mahabang panahon. Siya ay kalkulado ng kanyang Panginoon na itinuturing na isang ama mula noong siya ay bata pa. Ang ganitong uri ng espiritual na pinsala ay malaki para kay Luyanji. Siya ay may galit sa kanyang puso. Kinamumuhian niya si Yuan Shenhuan, kasama na ang pagseselos niya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kumeng Yu mula pa noong bata pa siya. Ngayon ay pinili niyang makipagtulungan kay Yang Yiyu, at gusto rin niyang wakasan ang master-sister na away na ito. Kung magtagumpay siya, pipili siya ng bagong buhay. Kung mabaigo siya, mamamatay siya ng walang anumang alalahanin. Ang 5 tao sa grupo ay magkakasuwato sa ibabaw, ngunit mayroon silang sariling mga multo sa lihim. Ang kaibahan ay hindi alam ng panig ni Kumeng Yu na alam na ng kanyang nakababatang kapatid na si Luyanji ang lahat ng tukanan ng kanyang Panginoong si Yuan Shenhuan, at nakipag-alyansa kay Yang Yiyu, at nagbabantay laban sa kanilang tatlo. Ginawa nila. Hindi ko alam na nakita din ni Yang Yiyu ang lahat at naghihintay na patayin silang tatlo. Si Kumeng Yu at ang tatlong kapatid na lalaki ng pamilya yan ay nag-uusap at nagtatawanan pa rin kay Yang Yiyu paminsan-minsan, ngunit sa kanilang mga puso ay itinuring na nila si Yang Yiyu bilang isang patay na tao. Napangiti din si Yang Yiyan sa pagpapaimbabaw ni Kumeng Yu at ng dalawa pa, at sa kanyang puso ay tiningnan niya sila na parang mga tanga. Ang kalawakan ng daan-daang milya na kalsada ay hindi mahaba o maikli. Ang 5 tao ay tila magkasundo, nag-uusap at nagtatawanan, ngunit palihim na sila ay nag-iipon ng kanilang lakas at gumagawa ng iba't ibang mga kalkulasyon. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa wakas ay lumabas ang 5 tao sa 100-mile galaxy. Ang buong kalawakan ay talagang isang mahabang kanyon. Pagkatapos maglakad palabas ng Galaxy Canyon, ang tanawin ay isang malawak na dagat ng mga primordial na kagubatan at walang katapusang primeval na kagubatan. Tumingin si Kumeng Yu kay Yang Yiyu at ngumiti, ang layunin natin ay magsanay. Narinig ko mula kay Master na pagkatapos nating maglakad palabas ng Galaxy Canyon, makikita natin ang malawak na Taihuang Forest, na puno ng mga likas na kayamanan. Simula ngayon magsisimula na ang practice naming 5. Totoo na ang Taihuang Forest ay may hindi mabilang na likas na kayamanan, ngunit ito ay puno rin ng iba't ibang panganib. Kaya iminumungkahi ko na ang 2 kapatid na lalaki ng pamilyang yan ang manguna, at ang nakababatang kapatid na babae at kapwa dawis na siyang ang manguna. Ako ay nasa simula ng aking paglilinang upang tawirin ang kapigatian, kaya ako ay pupunta sa likod upang hawakan ang linya. Ano sa tingin mo? Ang mga salita ni Kumeng Yu ay tila makatwiran at may kinalaman, at sinadya din niyang alagaan sina Yang Yiyu at Luyanji. Kung hindi alam ni Yang Yiyu ang tungkol sa pagsasabwatan ni Kumeng Yu at ng magkapatid na yan, baka talagang magpasalamat siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sayang naman. Hehe. Wala kaming tutol na magkakapatid. Mas mataas ang cultivation level natin, kaya dapat tayo ang manguna. Kung may panganib, pupunta tayo. Napaka-thoughtful ni junior sister ko. Matuwid na sabi ni Yan Cheng, at talagang may kabayanihan siya. Pagkatapos magsalita, tumingin silang tatlo kina Yang Yiyu at Luyanji. Si Luyanji ay pinamunuan ni Yang Yiyu, at sinulyapan si Yang Yiyu. Tahimik na tumanggo si Yang Yiyu sa kanya, pagkatapos ay tumawa, na nagkukunwaring naaantig at sinabing, labis akong naantig sa iyong kabaitan, tatlong kaibigang tawista. Salamat sa iyong tulong. Ngumisi siya sa kanyang puso, fuck, ang paglalagay sa atin sa gitna ay para lang gumawa ng dumplings, tama ba? Bagamat nakita niya ang pagiging mapanloko ni Kumeng Yu, pumayag si Yang Yiyu sa oras na ito. Alam niya na kapag mas naparalisan niya ang kabilang partido, mas mabuti. Kailan? Narinig ni Kumeng Yu at ng magkapatid na yan ang kasunduan ni Yang Yiyu, tuwang-tuwa silang lahat. Ang kanilang plano ay gumawa ng dumplings upang maiwasang makatakas si Yang Yiyu kapag nagsimula na sila. Pagkatapos, habang naglalakad patungo sa Taihuang Forest, ang mga mata ni Kumeng Yu ay kumislap sa pananibik, at ibinulong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Luyanji, junior sister, sandali, kapag pumasok tayo sa kagubatan sa unahan, lalasunin mo si Yang Yiyu sa lalong madaling panahon. Natural na hindi alam ni Kumeng Yu na si Luyanji ay nakipag-alyansa na kay Yang Yiyu, at hindi niya alam na ang sabwatan ng kanyang amo na si Yuan Shenhuan ay kilala ni Luyanji. Sa oras na ito, inakala niyang walang alam si Luyanji at natanggap niya ang utos mula sa kanyang amo na si Yuan Shenhuan na hulihin si Yang Yiyu. Narinig ni Luyanji ang bulong ni Kumeng Yu at tumanggo sa kanya, na nagpapahiwatig na alam niya. Ngunit pagkatapos ay bamulong siya kay Yang Yiyu, sabi ni Kumeng Yu, kumilos ka kapag nauna na tayong pumasok sa kagubatan. Kabanata 1195 huwag mong isipin na magkakaroon ka ng magandang buhay kahit na mamatay ako.
Tahimik na tumango si Yang Yian kay Lu Yanji at sinabing, "Okay, gawin natin ang inisyatiba depende sa sitwasyon. Gumamit ka ng lason para pigilan ang magkapatid na yan, at aalisin ko muna si Kumengyo." Okay, kahit hindi ako sigurado kung kaya kong patayin ang magkapatid na yan, walang problema na pigilan sila sandali. Huwag kalimutang humingi ng tulong sa iyong bundok. Sumagot si Lu Yanji sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag kang mag-alala, hanggat papatayin natin ang isa sa kanila, ang tagumpay ay atin. Sinabi ni Yang Yian sa pamamagitan ng voice transmission. Habang nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng voice transmission, pinapansin nila ang galaw ng magkapatid na yan at Kumengyo sa harap at likod. Mula sa obserbasyon ni Yang Yian, si Kumengyo at ang magkapatid na yan ay mayroon ng kumpiyansa na manalo, at ang lahat ay nakasulat sa kanilang mga mukha, na nagpangiti sa kanyang puso. Kung mas kumpiyansa si Kumengyo at ang magkapatid na yan, mas magiging malakas ang counter-attack power nila ni Lu Yanji. Ang layo. Sa pagitan ng dalawang panig ay wala pang 3 metro, at ang hindi inaasahang pag-atake sa oras na ito ay magkakaroon ng mahimalang epekto. Ang hudyat ni Kumengyo kay Lu Yanji ay simulan ang laban sa sandaling makapasok sila sa kagubatan sa unahan, at bago iyon, nagkaroon ng pagkakataon sina Yang Yian at Lu Yanji na umatake. Mula sa isang psikolohikal na pananaw, sina Kumengyo at ang magkapatid na yan ay sumang-ayon na si Yang Yian ay nasa dilim pa rin at walang ideya na aatakihin siya. Hindi nila ginawa. Kahit alam mo na si Lu Yanji ay kinalaban ni Yang Yian. Napagdesisyonan nilang tatlo na simulan na ang laban sa sandaling makapasok sila sa kagubatan sa unahan, kaya bago iyon, ang kanilang atensyon ay lahat ay nakatuon sa oras kung kailan sila pumasok sa kagubatan. Bilang karagdagan, sila ay labis na nagtitiwala, iniisip na walang magiging hadlang para sa 4 na tao upang mapabagsak si Yang Yian, kaya ang distansya at oras bago pumasok sa kagubatan ay isang pagkakataon para sa pag-atake ni Yang Yian at Lu Yanji. Sa isang hindi magandang sitwasyon, ang epekto ng hindi inaasahang pag-atake ay kadalasang lumalampas sa imahinasyon. Noong may 100 metro pa bago pumasok sa kagubatan, pinakilos ni Yang Yian ang lahat ng kanyang lakas at nakipag-usap sa 5 elementong hayop sa Chen-kun Pot, at si Daor ay handa rin na palayain ni Yang Yian sa pagkakataong ito. Si Daor ay itinago niya sa Chen-kun Pot space. Pagkatapos makarating sa isang lugar tulad ng Taihuang, ang talento sa pangangaso ng kayamanan ni Daor ay magiging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng lahat, si Daor ay isang likas na espiritong hayop. Ang mga kuko ni Daor ay hindi masisira. Kahit na hindi niya mapatay ang kalaban, maaari pa rin siyang magkaroon ng kaunting impluwensya at ibalik ang sitwasyon. Hindi natakot si Yang Yian sa 2 taksil na hayop sa huling yugto, ngunit hindi siya maaaring maging pabaya. Kung hindi siya gumawa ng hakbang, ayos lang. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, kailangan niyang maging kasing lakas ng kulog at patayin ang kalaban. Ang utos na ibinigay sa 5 Elements Beast ay lumabas at makipagtulungan kay Lu Yanji para patayin ang magkapatid na yan. Ang target niya ay si Kumengyo. Ang tanging kinatakutan niya tungkol kay Kumengyo ay ang lason na ibinigay ni Yuan Chenhuan bago siya umalis. Ang tulong ni Daor ay maaaring magbigay sa kanya ng oras upang harapin ang biglaang pagbabago. Nang malapit na silang tumuntong sa kagubatan pagkatapos umabot sa 50 metro, maayos si Yang Yian, ngunit naramdaman niyang medyo kinakabahan si Lu Yanji sa tabi niya, sa takot na baka may mangyari, kaya mabilis siyang nagpadala ng mensahe, "Huwag kabahan, magpahinga, at magsimula kapag 10 metro na ang layo mo." "Oo, alam ko." Nagpadala ng mensahe si Lu Yanji bilang tugon. Medyo kinakabahan talaga siya. Pagkatapos ng lahat, wala siyang karanasan sa mundo ng martial arts, at hindi siya kasing lupit ni Kumengyo. Upang patuloy na maparalisa si Kumengyo at ang magkapatid na yan, nagpatuloy si Yang Yian sa pagsasalita at pagtawa, na sadyang nakipag-usap, "Nga pala, The West yan, alam mo ba kung mayroong anumang hadlang sa pagitan ng Mahayana area ng Taihuang Star Sea at ng depensa sa ibaba ng Tribulation Stage? Masyado akong na-curious kung paano nakikilala ng parehong Taihuang Star Sea ang saklaw ng mga aktibidad ng dalawa." Sa magkakapatid na yan, ang panganay na kapatid na si Yanfa ang madaldal, habang ang pangalawang kapatid na si Yanfa ay mas mapurol at mas mapagbantay. Ang tanong ni Yang Yian ay talagang sinagot ni Yan Cheng, "May hadlang talaga. Hindi pa ako nakakapasok dito. Narinig ko lang sa aking amo na may batas na hadlang sa kailaliman ng Taihuang. Ito ay isang hadlang sa rehiyon. Ang layunin ay upang maiwasan ang mga master sa itaas ng yugto ng Mahayana na pumasok sa mga lugar sa ibaba ng yugto ng Tribulation upang pumatay ng mga tao. Gayunpaman, ang hadlang ng batas na iyon ay hindi humaharang sa mga magsasaka sa ibaba ng yugto ng Tribulation. Ang mga magsasaka sa ibaba ng yugto ng Tribulation ay maaaring pumasok sa mga lugar ng aktibidad sa itaas ng yugto ng Mahayana anumang oras, ngunit walang mag-iisip na ang kanilang buhay ay sapat na ang haba upang makapasok sa mga lugar ng aktibidad ng mga matataas na antas na magsasaka.
Ang huli ay malinaw na mas mapanganib kaysa sa panig na ito. Bukod pa rito, ang hadlang ng batas ay nasa malalim na dagat ng bituin ng Taiwan, at kakaunti ang mga tao ang maaaring makapasok sa kailaliman ng Taiwan. Para sa mga magsasaka na nasa ibaba ng yugto ng tribulation, hindi sila maaaring makakuha ng karanasan dito, lalo pa ang mas malalim. Fellow Taoist Yang, masyado kang maraming iniisip. Ang Taiwan ay puno ng mga panganib. Baka hindi ka na makalabas sa kagubatan ng Taiwan sa unahan, hahaha. Seryosong paliwanag ni Yan Cheng sa simula, ngunit kalaunan ay nagbiro siya na may nakatagong kahulugan. Tumawa si Yang Yiu na parang hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tapos seryoso niyang sinabi, hindi pa ako nakakapunta sa Great Wilderness Star Sea. Curious ako sa lahat ng nandito. Siya. Huminto at nagtanong, nangangahulugan iyon na hanggat ang mga magsasaka sa ibaba ng Tribulation Crossing Stage ay maaaring makapasok ng malalim sa Great Wilderness, maaari silang pumasok sa lugar ng aktibidad ng Mahayana Stage nang hindi pinaghihigpitan ng batas na hadlang, habang ang mga cultivator sa itaas ng Mahayana Stage ay hindi maaaring dumaan sa hadlang ng batas upang makapasok sa mga lugar sa ibaba ng Tribulation Crossing Stage, tama ba? Haha, yun ang theory, pero nabalitaan ko na ang mga cultivator sa itaas ng Mahayana Stage ay maaring pumasok sa lugar sa ibaba ng Tribulation Stage. Hanggat binabayaran nila ang presyo ng 300 taon ng paglilinang at gumagamit ng mga lihim na ipinagbabawal na pamamaraan upang madaanan ang hadlang ng mga batas, ang kaibahan ay ang sinumang mataas na antas na magsasaka na papasok sa lugar sa ibaba ng yugto ng kapigatian ay masusupol ang kanyang antas ng paglilinang hanggang sa dakilang perpekto ng yugto ng kapigatian. Masyadong mataas ang presyong ito para sa sinumang magsasaka, at kakaunti ang gagawa nito. Sinasabi ko, kapatid na Yang, mayroon kang malawak na pag-iisip. Dapat mong isipin kung paano matukoy ang mga krisis sa kapaligiran pagkatapos pumasok sa kagubatan, at kung paano mag-ani ng mas maraming likas na kayamanan, o isipin kung paano mabuhay, tama ba? Haha. Yan Cheng. Tila nangangaral sa nakababatang henerasyon, ngunit hindi niya mapigil ang matawa sa tuwing nagsasalita. Paanong hindi alam ni Yang Yiu ang ngiti ni Yan Cheng? Ngunit siya ay mukhang tapat, na nagpapanggap na isang baguhan na walang alam, at tumanggaw ng paulit-ulit. Oo, masyado akong nag-iisip. Salamat sa iyong payo, Kuya Yan. Sa katunayan, ang dapat kong isipin ngayon ay kung paano mabuhay at hindi madaya ng mga hayop. Hahaha, tumawa ng malakas si Yang Yiu pagkatapos niyang magsalita, at pagkatapos ay biglang sinabi kay Lu Yanji, gawin mo na. Sa lalong madaling panahon. Nang matapos siyang magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang 5 Elements Beast at Dower ay lumabas sa Chenkun Pot Space. Umuungol. Tumili. Sa sumunod na segundo, umungal ang 5 Elements Beast at Dower. Halos kaagad, sinampal ni Yang Yiu si Kumeng Yu sa likod niya. Siya. Nag-utos kay Lu Yanji, ipinatawag ang 5-element beast at Dower, at inatake si Kumeng Yu. Sa isang lakad. Kasabay nito, ikanaway ni Lu Yanji ang kanyang mga kamay sa magkapatid na Yan, na naghagis ng makulay na lason na gas sa magkapatid na Yan. Itinapon niya ang lahat ng lason na magagamit niya sa magkapatid na Yan. Ang 5 Elements Beast ay tumanggap ng utos ni Yang Yiu at dumiretso sa magkapatid na Yan. Umungol si Dower at tumalon sa balikat ni Yang Yiu. Tumindig ang kanyang balahibo, at ang kanyang mga kuko sa kanyang mga paa ay lumaki ng 3 pulgada ang haba, handang magmaneho anumang oras. Dahil sa biglaang pagkilos ni Yang Yiu, natigilan si Kumeng Yu at ang magkapatid na Yan at natigilan. Napagkasunduan nilang tatlo na pumasok sa kagubatan upang kumilos, ngunit ngayon ay nagsasalita at tumatawa si Yang Yiu ng 10 metro ang layo mula sa pagpasok sa kagubatan, seryosong nagtatanong, at biglang kumilos ng paralysis. Si Kumeng Yu ay nabigla, ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang biglang paghampas ni Yang Yiu sa kanyang dibdib gamit ang kanyang palad. Bang! Kotsa! Malinaw na narinig ni Kumeng Yu ang tunog ng pagkabali ng kanyang mga buto sa dibdib sa kapuruhan. Puff! Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Sa kalagitnaan ng hangin, nagising si Kumeng Yu mula sa kanyang panaginip. Siya! Ang kanilang plano ay nalaman ni Yang Yiu. Ang pangunahing punto ay nakita niyang sinalakay ng kanyang nakababatang kapatid na si Lu Yanji ang magkapatid na Yan. Sa sandaling ito, naiintindihan ni Kumeng Yu. Alam niya na sina Yang Yiu at Lu Yanji ay nagkakabit, ngunit hindi niya maisip kung paano nagsanib kamay sina Yang Yiu at Lu Yanji para atakihin sila. O alam ba ni Yang Yiu na gusto niya at ng magkapatid na Yan na patayin siya? Pero, ang palaisipan ay, hindi maisip ni Kumeng Yu kung bakit tutulungan ni Lu Yanji, isang junior sister, si Yang Yiu. Sa isang iglap, napakaraming tanong sa isip niya, at hindi niya moari. Si Kumeng Yu ay napuno ng puot. Kinasusuklaman niya si Lu Yanji.
Siya ay talagang isang hindi mapagkakatiwalaang asong babae na talagang tumulong kay Yang Yiu upang salakayin silang tatlo. Sa sandaling ito, alam ni Kumong Yu na wala siyang pagkakataon. Dahil nang hampasin ni Yang Yiu ang kanyang dibdib, tuluyang bumagsak ang kanyang dibdib. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay napuno ng marahas na totoong chi. Ang kanyang dantian ay agad na nawasak ng marahas na totoong chi ni Yang Yiu. Lumipad pabalik si Kumong Yu, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yang Yiu. Nagtagumpay si Yang Yiu sa kanyang pag-atake at itinuon ang kanyang atensyon kay Kumong Yu. Nagkatinginan ang dalawa. Biglang nakita ni Yang Yiu na talagang may ngiti sa mukha si Kumong Yu sa oras na ito. Nang tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng ekspresyon ng, mamamatay ako, at hindi ka rin magkakaroon ng magandang buhay. Sa sandaling ito, sumikip ang puso ni Yang Yiu nang walang dahilan. Gusto niyang umakyat at direktang patayin si Kumong Yu. Gayunpaman, sa pag-angat pa lamang niya ng paa ay bigla niyang nalaman na namamanhid na ang kanyang binti. Isang masamang premonition ang lumitaw mula sa kanyang puso, at bigla niyang naunawaan kung bakit maaari pa ring tumawa si Kumong Yu nang malapit na itong mamatay. Kabanata 1196 na kinain ni Daoer ang kamay ni Kumong Yu. Sa sandaling ito, si Daoer sa kanyang balikat ay sumugod kay Kumong Yu. Si Daoer ay naging isang gininto ang daloy ng liwanag at dumating sa harap ni Kumong Yu sa isang iglap, na nag-uunat ng matatalim na kuko patungo sa kanya. Alam ni Yang Yiu na makapangyarihan ang mga kuko ni Daoer. Sa isang hampas lang, ang ulo ni Kumong Yu ay sasabog na ni Daoer. Ngunit sa oras na ito ay kinailangan ni Yang Yiu na huminto. Daoer, tumigil ka. Narinig ni Daoer, napapatayin na sana si Kumong Yu, ang tawag ni Yang Yiu at biglang tumigil. Lumingon siya at tumingin kay Yang Yiu na may pagtataka sa mukha, squeak. Tinatanong si Yang Yiu kung bakit hindi niya pinatay ang masamang babaeng ito. Mapait na ngumiti si Yang Yiu sa kanyang puso. Sa oras na ito, siya ay broken down. Dahil nalasan siya. Siya ay napakaingat at maingat, ngunit sa huli ay niloko siya ni Kumong Yu. Siyempre, walang paraan, dahil sa paghampas niya sa dibdib ni Kumong Yu, nakatadhana siyang malason. Hindi inakala ni Yang Yiu na lalasunin ng mapanlinlang na babaeng ito ang sarili, ibig sabihin, hanggat hinawakan siya ni Yang Yiu, malalason siya. Sa sandaling inisyon siya ni Kumong Yu, nalaman ni Yang Yiu na ang kanyang mga binti ay manhid at hindi siya makagalaw. Nalaman niyang tumubo sa kanyang mga binti ang manipis na bagay tulad ng mga ugat ng puno at dumiretso sa lupa. Ang magkabilang binti ay ganito. Ang nakakatakot ay ang buong katawan ay nagsimulang tumubo ng makalupang dilaw na mga ugat, at sa isang kisap mata, napunta sila sa lupa sa bilis na nakikita ng mata. Bukod dito, ang kanyang buhok ay lumaki ng husto, at sa isang kisap mata, ang buhok ay nagugat at napunta sa lupa, kaya hindi maigalaw ni Yang Yian ang kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manhid at nawala ng malay. Ang kakaiba ay malinaw na tinatakan ni Yang Yian ang mga meridian at acupoints ng kanyang buong katawan nang kumilos siya, ngunit tinamaan pa rin siya ni Kumong Yu. Halatang may lason ito, ngunit hindi niya alam kung anong klaseng lason iyon. Nalason ng tahimik, ito ang nagpasindak kay Yang Yian. Walang anumang palatandaan ng pagkalason. Kaya lang nang hampasin niya ng palad si Kumong Yu, hinawakan niya ang dibdib nito, at nangyari ito. Unti-unting tumubo ang mga ugat sa kanyang mga kamay, at napunta sa lupa sa isang kisap mata. Nakaramdam ng takot si Yang Yian sa sandaling ito. Bagamat napilayan niya si Kumong Yu, tila nasa panganib siya ngayon. Walang duda na ang lason sa Kumong Yu ay ang lason na ipinagkaloob ni Yuan Shenhuan. Sinabi noon ni Luyanji na ito ay isang bagong lason na binuo ni Yuan Shenhuan. Ang panlunas ay ibinigay lamang kay Kumong Yu, ngunit hindi kay Luyanji, dahil sinabi ni Luyanji na siya ay isang katawan ng masamang lason, at naisip ng walang kamatayang si Yuan Shenhuan na hindi na kailangan ng isang panlunas. Ngayon, hindi na talaga mapapatay si Kumong Yu, at kailangan niya ng antidote. Dahil sa kakaibang lason na ito, hindi ito malulutas ni Yang Yian sa maikling panahon. Matapos pag-aralan ang Divine Demon Medical Classic, naunawaan ni Yang Yian na ang paraan ng lason ay maaaring bumuo ng sarili nitong paaralan, na patuloy na nagbabago. Ang pagsasanib ng lason at lason ay may reaksyong kemikal, at kaya niyang magsaliksik ng mga bagong lason ng mag-isa, kaya't ang mga nakabuo lamang ng mga lason ang nakakaalam ng pinakamabilis na paraan upang mag-detoxify, o may mahusay na paghahandang panlunas. Kapag napag-aralan ng isang lason, dapat mayroong kaukulang antidote. Marami siyang kasanayang medikal mula sa Mysterious Medical Classic. Hindi mahirap tunawin ang anumang lason, ngunit magtatagal ito. Pakiramdam niya ay mabilis na hinihigop ng lason na ito ang kanyang dugo at sigla. Walang senyales at ang bilis ay napakabilis kaya hindi nag-react si Yang Yiu. Sa isang iglap, naramdaman niyang naging matandang puno na siya na may libu-libong ugat.
Matapos tumagos ang mga ugat sa lupa, kitang-kita niya ang dugo at sigla ng kanyang katawan na dumadaloy sa lupa kasama ang mga ugat, na parabang sinisipsip ng lupa ang kanyang dugo at sigla. Nang hinimok niya ang tunay na chi na ihinto ang pagdadalisay, hindi lamang niya nilinis ang mga ugat, ngunit naramdaman niya na ang dugo at sigla sa kanyang katawan ay mas mabilis na nawala. Kaya nagmamadaling tumawag si Yang Yiyo para pigilan si Daor sa pagpatay kay Kumengyo. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na hikayatin ang totoong chi at hindi siya nang ahas na kumilos. Siya! Sumigaw kay Daor, Daor, nalasan ako at hindi ko siya mapatay. Tumili. Nakita rin ni Daor si Yang Yiyo na naging halimaw, at agad na tumili at umungal ng may pag-aalala. Sa susunod na sandali ay tumili si Daor at umungal kay Kumengyo, at lalapit na sana sa Kumengyo. Sabi ni Yang Yiyan, Daor, huwag mo siyang hawakan, puno siya ng lason. Siya at si Daor ay nagkakasundo sa isa't isa, kaya natural niyang naunawaan na si Daor ay papalapit kay Kumengyo upang humanap ng panlunas. Ang ganitong uri ng lason ay talagang malakas, at kahit na siya ay walang magawa sandali, sa takot na si Daor ay malalason din. Tumili. Huminto si Daor at tumingin kay Yang Yiyan at tumili, na may luhang pumapatak sa kanyang malalaking bilog na mga mata, at pagkatapos ay tumalon siya sa Kumengyo. Daor, bumalik ka. O ikaw. Nagulat si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na hahawakan pa rin ni Daor si Kumengyo. Habang siya ay gulat na gulat, siya ay sobrang naantig. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Daor, na hahanap siya ng panlunas sa kanya mula sa Kumengyo. Habang naaawa siya kay Daor, nagmura siya, ikaw, tanga. Ngunit hindi pinansin ni Daor si Yang Yiyan at dumaong sa Kumengyo, hinanap ang kanyang buong katawan gamit ang kanyang maliliit na kuko upang makahanap ng panlunas. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan. Napakabisyo ng babaeng ito, paano niya dadalhin ang antidote? Siguro matagal na siyang wala ng antidote. Pagkatapos ng lahat, ang inosenteng Daor ay hindi isang tao. Gusto lang niyang makahanap si Yang Yiyan ng master at panlunas sa kanya, kaya hindi niya pinansin ang pagsigaw ni Yang Yiyan. Pinanood ni Yang Yiyan si Daor na naghahanap sa katawan ni Kumengyo, at ang kanyang puso ay nabitin. Natatakot siya na saktan ni Kumengyo si Daor, at mas natakot siyang malason si Daor. Sa kabutihang palad, si Kumengyo ay karaniwang napilayan ng kanyang palad, at hindi maaaring magdulot ng anumang gulo. Hinanap ni Daor ang kanyang katawan at wala siyang nakita. Ngunit hindi rin niya nakita ang antidote. Sa oras na ito, si Kumengyo ay tumawa na parang baliw, ubo-ubo-ubo. Dumura siya ng dugo habang umuubo, at pagkatapos ay nginis siya ng masama, hehe, Yang Yiyo, ginawa mo akong mawala ang lahat, at ginawa mo akong abusuhin ng matandang immortal na iyon. Ngayong patay na ako, hindi ka na rin mabubuhay. Ang aking Panginoon, ang matandang bastard na iyon, ay nakabuo lamang ng isang bagong lason. Paano naman? Ang sarap, tama. Hehe. Ubo-ubo-ubo. Si Kumengyo ay lumuwa ng dugo habang tumatawa, ngunit ngumiti siya ng masama. After spitting out a mouthful of blood, she continued, hehe, dahan-dahan lang ang kamatayan. Matagal nang nawala ang panlunas sa lason na ito, at ikaw. Hehe. Lahat ng dugo at sigla sa iyong katawan ay mauugat sa ugat ng lupa at konektado sa kapangyarihan ng lupa, at dahan-daang sinisipsip sa katawan ng tao, hahaha. Hayaan mong maliit na hayop na huwag sayangin ang iyong enerhiya. Wala akong panlunas sa akin, at hindi mabubuhay ang maliit mong hayop. Gusto kong panuurin kang dahan-daang nagiging katawan ng tao, haha. Cough cough, ngumiti si Kumengyo ng masama at nagpatuloy sa pag-ubo at pagluwa ng dugo, na may tampo sa mukha. Malapit na rin siyang maubusan ng lakas. Nagulat si Yang Yiyan nang marinig niya ang nakakabaliw na salita ni Kumengyo. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sarili, ngunit si Daor. Sa sandaling ito, hindi niya pinipilit ang kanyang sarili na magtrabaho ng husto, kaya't mabagal ang pagkawala ng sigla sa kanyang katawan. Makakapit siya saglit. Mag-iisip siya ng paraan pagdating ng panahon. Siya ay pangunahing nag-aalala tungkol kay Daor. Tumili. Sa oras na ito, umungal si Daor sa pagkabigo matapos hindi mahanap ang panlunas sa Kumengyo. Pagkatapos ay nakita niyang nakasuot ng storage ring si Kumengyo. Maraming mga cultivator sa mundo ng paglilinang ay may mga imbakan na magic weapon. Maraming karanasan si Daor kay Yang Yiyan, kaya natural niyang nakilala ang storage ring. Biglang nagningning ang mga mata niya. Sa sumunod na sandali, ibinuka ni Daor ang kanyang bibig patungo sa daliri ni Kumengyo. Kotsa! Ah! Ang daliri ni Kumengyo na may storage ring ay kinagat ni Daor, dahilan para mapasigaw siya, ikaw. Maliit na hayop. Kotsa! Ah! Sinumpa ni Kumengyo si Daor, ngunit hindi niya inaasahan na kakagat muli si Daor. Sa pangalawang pagkakataon na ibinuka niya ang kanyang bibig, ang buong kamay ni Kumengyo ay kinagat ni Daor. Ah! Ah! Halos himatayan si Kumengyo sa sakit.
Nang makita ang mukha ni Dower na puno ng hinanakit, kung ang kanyang dantian ay hindi nawasak at ang kanyang kaluluwa ay hindi masyadong napinsala, siya ay napunit na buhay si Dower. Langgatngot, langgatngot. Isang malutong na tunog ng pagmuya ang narinig, at si Dower ang direktang kumain ng kamay ni Kumengyo. Ang eksenang ito ay nagpang-inig kay Kumengyo, ngunit hindi na siya nang ahas na sampain muli si Dower. Pagkatapos ay nagnilay-nilay si Dower saglit na may gininto ang liwanag sa buong katawan, at pagkatapos ay kumislap, lumapit kay Yang Yiyo, ibinuka ang kanyang bibig at kumislap ng gininto ang liwanag, at maraming bagay ang lumabas sa bibig ni Dower. Natigilan si Yang Yiyo. Alam niya na may mga sekreto sa tiyan ng isang espiritual na hayop tulad ni Dower, ngunit ang mga bagay na isinukan niya ay pawang magagandang bagay. Mayroong libu-libong katamtamang kalidad na mga espiritual na bato, higit sa 1,000 mataas na kalidad na espiritual na mga bato, at daan-daang iba't ibang mga espiritual na gamot. Lahat sila ay nasa tamang edad na, ngunit sa paghusga sa amoy na kanilang ibinubuga, lahat sila ay lason. Mayroon ding 12-dosenang mga bote ng porselana. Ang isang mabilis na pag-scan sa kanyang espiritual na kahulugan ay nagsiwalat na ang mga ito ay lahat ng makamandag na potion o mga tabletang lason. Sa oras na ito, naunawaan ni Yang Yiyo na ang mga bagay na ito ay kay Kumengyo. Si Dower ay hindi mangolekta ng napakaraming nakakalason na espiritual na table tas. Malinaw, pagkatapos lunukan ni Dower ang storage ring ni Kumengyo, diretsyo niyang pinunasan ang marka ni Kumengyo sa storage ring sa kanyang tiyan at kinuha ang lahat ng mga gamit ng sabay-sabay. Natigilan si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na may ganoong paraan si Dower. Kabanata 1197 nagdurusa ang magkabilang panig. Natigilan si Yang Yiyan. Hindi niya akalain na may ganyang pakulo si Dower. Tumili. Sa oras na ito, tumili si Dower kay Yang Yiyan, ibig sabihin ay dapat malaman ni Yang Yiyan kung mayroong panlunas dito. Hindi naniwala si Dower sa mga salita ni Kumengyo na walang panlunas. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan at umiling, sinabing, Dower, huwag kang mag-abala. Walang panlunas dito. Ano ang nararamdaman mo? Nalalason ang babaeng iyon. Tumili. Tumili si Dower at iwinagayway ang kanyang maliliit na kuko. Wala man lang itong naramdaman. Sinabi rin nito na pinatay nito si Kumengyo para sa paghihiganti. Sa kanyang malalaking bilog na mata, tiningnan niya ang mga ugat na tumutubo sa buong katawan ni Yang Yiyan. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Dower at humagulgol. Pinuprotektahan ng espiritong hayop ang Panginoon nito. Talagang nabalisa si Dower nang makita niya ang mga pagbabago kay Yang Yiyan, at sabik siyang umungol. Huwag kang mag-alala, Dower, hindi pa ako mamamatay. Si Yang Yiyan ay napakagaan ng loob. Noon pa man ay pinakamamahal niya si Dower sa mga espiritong hayop. Ngayon ay tila hindi niya ito minahal ng walang kabuluhan. Squeak. Tumingin si Dower kay Yang Yiyo at tumili, ibig sabihin ano ang gagawin ngayon. Sa mga mata ni Dower, dumarami ang mga ugat ni Yang Yiyo, na talagang nakakatakot, at sinabi noon ni Kumengyo na kung wala ang antidote, si Yang Yiyo ay sisipsipin na tuyo. Alam ni Yang Yiyo na hindi nagsisinungaling si Kumengyo, dahil siya mismo ang nakaramdam nito. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nakakalason, at pagkatapos ng pag-atake, sila ay naging mga ugat. Hindi mabilang na mga ugat ang nagugat sa lupa, nakatumbas ng pag-uugnay sa lupa upang makuha ang kakanyahan at sigla ng katawan ni Yang Yiyo. Maaari bang labanan ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng lupa? Ang mas nakakatakot ay naramdaman ni Yang Yiyo na ang mga ugat na ito na tumutubo sa kanyang katawan, pagkatapos ng pagbabarena sa lupa, ay hindi mapakali at patuloy na umabot hanggang sa kailaliman ng lupa. Ano ang umiiral sa lupain ng Taiwan? Maraming sikreto. Malinaw na nararamdaman ni Yang Yiyo na ang mga ugat ng mundo ay konektado sa mga bagay sa lupa ng lupa. Mga ugat ng puno, malalaking bato, mga kalansay na walang pangalan, at iba pang bagay na hindi niya maramdaman. Anyway, ang kakaibang mga ugat o lason ay tumagos ng malalim sa ilalim ng lupa. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga ugat ng puno, malalaking bato, kalansay, at iba pa. Sa kailaliman ng lupa ay sumisipsip ng kanyang dugo at sigla. Ang mga ugat na tumutubo sa kanyang katawan ay nagsilbing tulay lamang sa pagitan ng kanyang katawan at lupa. Ito ay isang nakakatakot na bagay na kumonekta sa hindi mabilang na mga bagay sa lupa ng lupa upang sumipsip ng kanyang dugo at sigla. Hindi niya magagamit ang mga ehersisyo para pigilan ito, kung hindi ay mapapabilis lamang nito ang pagkawala ng dugo at sigla, at wala siyang magagawa. Ang mas nakakatakot ay ang mga ugat sa lupa ay nag-iisip pa rin tungkol sa lalim at distansya, upang i-connecta ang higit pang mga bagay sa kalaliman ng lupa. Bagamat napakabagal sa pagsipsip ng dugo at sigla ngayon, may isip ni Yang Yiyan na kapag ang mga ugat ay konektado sa mas maraming bagay, ang dugo at sigla ng kanyang buong katawan ay mas mabilis na maa-absorb. Nakaramdam siya ng kaunting takot, ngunit kailangan niyang aliwin ang nag-aalalang si Dower, sinabihan si Dower na huwag mag-alala, ayos lang siya. Umuungol.
Noon lang, umungal ang Five Elements Beast sa di kalayuan. Nahihirapang ibinaling ni Yang Yiyo ang kanyang ulo. Sa isang sandali, napatay ng Five Elements Beast at Luyanji si Yanfa, isa sa magkapatid na yan. Ngayon ang dalawa ay nakikipag-usap kay Yanfa, at tila sila ay nakakuha ng kapangyarihan. Ito ay lubos na naaliw kay Yang Yiyo. Malubhang nasugatan niya si Kumeng Yu, ngunit isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Sa parehong hindi inaasahang sitwasyon, ang Five Elements Beast at Luyanji ay nagtulungan upang patayin si Yanfa sa isang suntok. Ngayon ay isa na lang ang Yanfa na natitira, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sa huling pagsusuri, ang magkapatid na yan ay nasa pinakahuling yugto ng kapigatian, at ang Five Elements Beast ay isang hayop ng langit at lupa. Bagamat ang kanilang paglilinang ay maihahambing lamang sa unang yugto ng sangkatauhan, sa mga tuntunin ng tunay na lakas, ang Five Elements Beast ay maaaring makipagkompetensya sa ikalawang antas na mga immortal sa lupa. Kasama si Luyanji, na may laso na katawan, hindi mahirap pakitunguhan ang magkapatid na yan, hindi banggitin na ito ay isang hindi inaasahang pag-atake. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiyan ang dagandong ng Five Elements Beast. Nang lumingon siya para tingnan, nakita niya na ang katawan ng Five Elements Beast ay puno ng 5 kulay, at biglang nagtipon sa isang malakas na 5 kulay na puwersa ng demonyo at inatake si Yan Xuan. Ginamit ni Luyanji sa gilid ang 2 kamay upang patuloy na hampasin si Yan Xuan ng maitim na daloy ng hangin, na parabang si Yan Xuan ay nababalot ng ambon. Alam ni Yang Yiyan na ito ang kakayahan ni Luyanji sa paglalason. Siya ay ipinanganak na may lason na katawan. Kahit na hindi pa siya nakakamit ng mahusay na tagumpay, ang mga ordinaryong magsasaka ay magdurusa ng malaking kawalan laban sa kanyang pag-atake ng lason. Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ni Luyanji at ng Five Elements Beast, patuloy na umungal si Yan Xuan, ang kanyang buong boses ay puno ng galit, at wala siyang paraan para makatakas. Naroon ang Five Elements Beast sa harap niya, at si Luyanji sa likod niya, na isa ring master ng poison. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang mga mata ni Yan Xuan ay pula at puno ng dugo, at ang kanyang mukha ay madilim na asol, halatang may lason. Ang kakayahan ni Luyanji sa paglalason ay mas malakas kaysa kay Kumeng Yu, at sinasabing maaari niyang lasonin ang isang monghe ng Mahayana. Si Yanfa ay isang monghe lamang sa huling yugto ng kapigatian. Sa ilalim ng preemptive attack ni Luyanji, agad na nalasan ang magkapatid. Kung hindi niya in-advance ang antidote, hindi siya makakapit ng ganoon katagal. Matapos mapatay agad ng Five Elements Beast ang panganay na kapatid na si Yanfa, natarante si Yanfa. Gusto niyang tumakas, ngunit napag-alamang hindi na mapipigilan ang lason sa kanyang katawan. Ang lason ni Luyanji ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa orihinal, napagkasunduan nilang simulan ang laban sa sandaling makapasok sila sa kagubatan, ngunit sino ang nakakaalam na si Yang Yiyo ang magsisimula ng laban ng maaga, at hindi nila inaasahan na tatalikuran sila ni Luyanji at tatayo sa panig ni Yang Yiyo. Bilang karagdagan, ang isang malakas na halimaw na hindi mas mahina kaysa sa kanilang mga kapatid ay biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Sa lahat ng mga elementong ito na pinagsama, sila ay nakatakdang mamatay sa lugar ngayon. Sa sandaling ito, matapos makita ang Five Elements Beast at ang bangis ni Luyanji, alam ni Yanfa na tapos na siya. Ang lason sa kanyang katawan ay hindi mapigilan, at wala siyang lakas para harapin ang huling mabangis na pag-atake ng Five Elements Beast at Luyanji. Sa pag-iisip nito, sumigaw si Yanfa, pumunta sa impyerno. Boom! Pagkatapos ng dagandong, pinasabog ni Yanfa ang sarili. Isang malakas na dagandong ang yumanig sa lupa. Xiao Wu, Yanji. Nagulat si Yang Yiyo. Hindi niya talaga akalain na ganoon ka-decisive si Yanfa. Dahil alam niyang hindi na siya mabubuhay, talagang sinabugan niya ang sarili niya ng walang pag-aalinlangan. Alam mo, ang pagsira sa sarili ay nangangailangan ng lakas ng loob. Pagkatapos ng gayong pagsira sa sarili, ang kaluluwa ay madudurog, at walang pagkakataon na magkaroon ng muling pagkakatawang tao, kaya kakaunti ang mga tao ang masisira sa sarili. Ngunit pinasabog ni Yanfa ang kanyang sarili, na sapat na upang ipakita na siya ay isang walang awa na tao. Ang pagsira sa sarili ng isang magsasaka sa huling yugto ng kapigatian ay walang katapusan na makapangyarihan. Ang malakas na enerhiya ay gumagawa ng isang malaking alon ng hangin. Sa loob ng radius na 100 metro, ang lahat ng damo at bulaklak ay nadudurog sa bilis na nakikita ng mata. Nawala ang mga figure ng Five Elements Beast at Luyanji. Si Yang Yiyo ay umungal, ang kanyang mga mata ay namumula, hindi siya makagalaw, at pinanood ang Five Elements Beast at Luyanji Yanfa na sinisira ang sarili. Xiao Wu, Yanji. Tumalon at sumigaw ang puso ni Yang Yiyo, hindi niya inaasahan na magiging sitwasyon na maghahirap ang magkabilang panig. Kalmado ang lahat, at hindi na siya gumaling. Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni Yang Yiyan. Kung ang Five Elements Beast at Luyanji ay parehong patay,
Sa pagkakataong ito ang kanilang sneak attack ay hindi inaasahan, walang tunay na mananalo, at pareho silang magdurusa. Sa di kalayuan, umuusok ang usok at lumilipad ang alikabok, at walang malinaw na nakikita. Ahem. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang ubo ang nagmula sa makapal na hamog. Ang orihinal na tumutulong na espiritu ni Yang Yian ay na-refresh. Xiao Wu. Master, hindi pa ako patay. Sa pagbagsak ng mga salita, ang Five Elements Beast ay sumuray-suray mula sa alikabok, at si Lu Yanji ay dinala sa kanyang likod. Ngunit pareho silang nasa napakasamang kalagayan. Matapos lumapit ang Five Elements Beast, ang malaking katawan nito ay nanginig at nahulog ito sa lupa. Napuno siya ng mga sugat at nagsuka ng dugo mula sa kanyang bibig. Siya ay malubhang nasugatan. Ganoon din ang ginawa ni Lu Yanji. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tumingin kay Yang Yian at sinabing, "Sandali." Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, pinitik ang kanyang daliri, at isang patak ng dugo ang lumabas mula sa kanyang daliri at tumulo kay Yang Yian. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Yian na nanginginig ang mga ugat ng kanyang katawan, ngunit nalaman niyang hindi na nawawala ang kanyang dugo at sigla. Sa sandaling ito, naantig si Yang Yian. Alam niyang epekto iyon ng asensya ng dugo ni Lu Yanji. Siya ay labis na nasugatan, ngunit pinilit pa rin niyang ilabas ang kanyang asensya ng dugo upang sugpuin ang lason sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang nito, ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang kapanalig. Naantig si Yang Yian sa inasal ni Lu Yanji. Likas na kayang labanan ng aking dugo ang lason sa pamamagitan ng isang lason, ngunit maaari lamang itong sugpuin pansamantala ang lason sa iyong katawan. Kung hindi ako nagkakamali, dapat kang lason ng 1,000 taong gulang na Purple Wisteria. Ang ganitong uri ng lason ay tatubo ng mga ugat sa buong katawan, hinihigop ang kakanyahan ng dugo at sigla. Hindi mo magagamit ang totoong chi. Ang paggamit ng totoong chi upang sugpuin ito ay magpapabilis sa pagkawala ng asensya ng dugo. Walang antidote formula na masasabing hindi malulutas, as. Nagsalita si Lu Yanji, ang kanyang boses ay hamina, at ang dugo ay lumabas mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Siya at ang Five Elements Beast ay parehong malubhang nasugatan, at sapat na upang mabuhay. Sinabi ni Yang Yian, huwag kang magsalita. Ang iyong patak ng asensya ng dugo ay sapat na upang sugpuin ito. Gagawa ako ng paraan para mag-detoxify. Kabanata 1178 Pag-inom ng dugo. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, mabilis niyang tiningnan ang Divine Demon Medical Classic sa kanyang isipan, naghahanap ng paraan para mag-detoxify. Parehong malubhang nasugatan ang Five Elements Beast at Lu Yanji. Hindi niya magamit ang kanyang tunay na enerhiya, hindi may galaw ang kanyang katawan, at wala siyang magawa. Kung may masasamang tao o mga halimaw ng Taiwang na lilito sa oras na ito, lahat ay mapapahamak. Kaya ang unang bagay na dapat gawin ay maghanap ng paraan para mag-detoxify. Hihihi, gusto mo pa bang mag-detoxify? Mangarap ka, naghihintay pa rin ako na isa-isa kang mapunta sa impyerno, para samahan mo ako sa daan patungo sa underworld, ha. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Ku Mengyu, na nakahandusay sa hindi kalayuan. Siya rin ay nakabitin sa kanyang huling hininga, at siya ay nasa dulo ng kanyang buhay. Matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Yang Yiu, Lu Yanji at iba pa, si Ku Mengyu ay tumawa ng masama. Pagkatapos ay sumigaw si Ku Mengyu na may hinanakit, Lu Yanji, maliit na asong babae, nang ahas kang sumuwi sa utos ng amo. Kahit na maaari kang mabuhay ngayon, ikaw ay mapipino sa panggagamot ng tao balang araw, nagagawin kang mamuhay ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Bakit mo gustong magtaksil? Anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Yang Yiu? Anong ginawa mong malupit? We are from the same school, but I didn't expect you to plot against me at the last moment. Sinabi ko na ikaw ay isang walang utang na loob na lobo na hindi kailanman mapaamo. Ito ay totoo, ikaw ay isang maliit na asong babae, at ngayon ay gagawin kitang mamuhay ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Parang baliw na sigaw ni Ku Mengyu kay Lu Yanji. Habang nagsasalita, ibinuko niya ang kanyang bibig at naglabas ng puting liwanag mula sa kanyang bibig, ngunit ito ay isang gatas na puting insekto, tulad ng alupihan. Nang makita ni Yang Yiu ang gayong insekto na lumabas sa bibig ni Ku Mengyu, ang kanyang anit ay namamanhid. Huling beses sa deck ng spaceship, ginamit ni Ku Mengyu itong milky white poisonous insect na mukhang alupihan sa kanya. Sa oras na iyon, mayroon siyang proteksyon ng Donghuang Bell upang pinuhin ang makamandag na insekto. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos siyang malason, wala na siyang magagawa. Bukod dito, ang nakakalason na insekto na isinuka ni Ku Mengyu sa pagkakataong ito ay halatang hindi karaniwan, ilang beses na mas malaki kaysa sa huling nakakalason na insekto. Nang lumitaw ang makamandag na insektong ito, ang temperatura ng nakapaligid na hangin ay parang bumaba ng ilang degree. Isang malaking lason na nilalang.
Sa sandaling ito, kalahating sumandal si Luyanji sa katawan ng Five Elements Beast, at biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Malinaw, alam niya kung gaano kalakas si Kumengyo. Ang nakakalason na insekto ay. Ito ang orihinal na nakakalason na insekto ni Kumengyo. Ang orihinal na nakakalason na insekto ng isang magsasaka ng lason ay kasing halaga ng nascent soul ng isang magsasaka, at sa pangkalahatan ay hindi madaling gamitin. Sa oras na ito, pinakawalan ni Kumengyo ang orihinal na nakakalason na insekto, na halatang gustong kaladkarin sina Yang Yiu at Luyanji pababa kasama niya bago siya mamatay. Titirit, tili, tili. Tila naramdaman din ni Daor ang kapangyarihan ng makamandag na insektong ito, at umungal ng hindi mapakali, na humaharang sa dagandong ng makamandag na insekto na dahan-daang gumagapang sa harap ni Yang Yiu. Ang mukha ni Yang Yiu ay nagbago ng husto, at ang record ng lason sa Divine Demon Medical Classic ay tumunog. Alam din niya na ito ang orihinal na makamandag na insekto ni Kumengyo, at alam niyang baliw na baliw ang babaeng ito. Ang orihinal na makamandag na insekto ay isang makamandag na insekto na inalagaan ng naglilinang ng lason mula pa noong simulan ng kanyang paglilinang. Masasabing ang mga makamandag na kasanayan ng naglilinang ng lason sa buong buhay niya ay natipon dito. Hindi nakakagulat na sabihin na ito ay isang napakalason na nilalang. Sa oras na ito, lahat ay malubhang na sugatan. Paano nila haharapin ang makamandag na insektong ito? Tumili. Hindi mapakali si Daor. Sa oras na ito, si Daor lamang ang nakakagalaw. Siyempre, umiral din si Sister Mei sa Chenkunpot Space. Ang pangunahing punto ay ang Yang Yiu ay nalason sa oras na ito at wala siyang magawa. Hindi lang ang katawan niya ang manhid, kundi ang kaluluwa niya ay hindi makagalaw. Paano niya matatawag si Sister Mei para tumulong? Ngumiti ng masama si Kumengyo. Tila nasiyahan siya sa matinding pagbabago sa mga ekspresyon ni Yang Yiu at Luyanji. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luyanji at sinabing, munting asong babae, sinabi ng matanda na ikaw ay ipinanganak na may katawan ng kasamaan at lason. Siya ay naging partial sa iyo mula pagkabata at maaari mong gamitin ang anumang cultivation resources. Halika, tingnan ko kung paano mo haharapin ang aking mga orihinal na insektong lason ngayon. Ipatawag ang iyong orihinal na lason ng mga insekto at hayaan akong makita kung ang orihinal na lason ng mga insekto na pinalaki ng iyong katawan ng kasamaan at lason ay mas malakas o ang orihinal na lason ng mga insekto ng Kumengyo ay mas malakas. Hahaha. Tawa ng tawa si Kumengyo. Inaasahan niya na ang orihinal na lason ng mga insekto ni Luyanji ay hindi magiging ganoon kalakas pagkatapos masugatan ng husto. Siya ay labis na nagseselos kay Luyanji mula pa noong siya ay bata pa, ngunit sa bibig ng kanyang Panginoon na si Yuan Shenhuan, hindi siya kailanman kasing galing ni Luyanji, na ipinanganak na may katawan ng kasamaan at lason. Matapos magbago ng ilang sandali ang ekspresyon ni Luyanji, nabawi niya ang kanyang kalmado. Ibinuka ni Sui Jun ang kanyang bibig at dumura ng malalim na pula. Isang lasong insekto na tulad ng lason na insekto ni Kumengyo ang iniluwa, ngunit iba ang kulay. Ang orihinal na insektong lason ni Kumengyo ay puti ng gatas, at ang insektong lason ni Luyanji ay malalim na pula. Nang makita ito, nagulat si Yang Yian. Ang hitsura ng lasong insekto ni Luyanji ay nagbigay sa kanya ng mas nakakatakot na aura. Sa kasamaang palad, ang lason na insekto ni Luyanji ay tila napakahina. Gumapang ito patungo sa lasong insekto ni Kumengyo sa napakabagal na bilis. Naisip ni Yang Yian na malamang na ginamit ni Luyanji ang kanyang orihinal na lason na insekto para hadlangan ang pagsabog sa sarili ng matinding parusa ngayon. Ngayon ang kanyang orihinal na lason na insekto ay lubhang napinsala. Sa mga tuntunin ng aura, ito ay mas malakas kaysa sa lason na insekto ni Kumengyo, ngunit ito ay nasugatan. Kung talagang lalaban sila, baka hindi nila matalo ang lasong insekto ni Kumengyo. Ang pinakamahalagang bagay ay alam ni Yang Yian na kung mamatay ang orihinal na insektong lason, hindi mabubuhay si Luyanji. Sa oras na ito, naging balisa siya, Yanji, huwag mo siyang labanan, mamamatay ka. Tumangala si Luyanji kay Yang Yian at ngumiti, salamat Kuya Yang. Nang lahat ay nagtaksil sa akin, salamat sa pagtulong sa akin, o hindi pagtrato sa akin bilang isang tagalabas. Isang pagpapala ni Yanji na makilala ka sa buhay na ito. Siya nga pala, hilingin mo sa iyong mink na kunin ang dugo ng kapatid ko at kunin ito. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nilunok mismo ng kapatid ko ang panlunas, at ang dugo niya ay dapat makapagtanggal ng lason sa iyong katawan. Lahat ay nasugatan sa sandaling ito. Upang harapin ang mga orihinal na makamandag na insekto ng aking kapatid na babae, hindi posible kung wala ang aking mga orihinal na nakakalason na insekto. Kung ang aking kamatayan ay makapagliligtas sa buhay ni Kuya Yang, ito ay isang pagpapala rin. Sana maging magkaibigan pa rin tayo sa kabilang buhay. Nang inag si Yang Yian nang marinig niya ito. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Luyanji ng ganito. Sa katunayan, alam niya na si Luyanji ay labis na nag-iisa sa kanyang puso,
lalo na pagkatapos malaman ang tungkol sa pagsasabwatan ni Yuan Shenhuan laban sa kanya. Nakikinig sa ang kanyang pananalita sa sandaling ito, mayroong isang uri ng, isang pakiramdam ng kalungkutan na nakikita sa buong mundo. Siya mismo ay may kagustuhang mamatay, na nagpapanginig sa puso ni Yang Yian. Narinig din niya si Lu Yanji na nagsasalita tungkol sa paraan ng detoxification. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay nagkaroon ng kaliwanagan. Bigla niyang naalala na si Daor ay nakipag-ugnayan din kay Kumeng Yu noon. Logically, si Kumeng Yu ay puno ng lason ng bangkay, at si Daor ay masasaktan din, ngunit hanggang ngayon, si Daor ay buhay at maayos at maayos. Ipinaalala nito kay Yang Yian ang paglunok ni Daor sa kamay ni Kumeng Yu. Bigla, alam niyang tama ang hula ni Lu Yanji. Matapos lunukan ni Kumeng Yu ang antidote, may antidote sa kanyang dugo. Bukod dito, si Kumeng Yu ay isang nagsasaka ng lason na may lason sa bangkay sa buong katawan. Ang paggamit ng lason upang labanan ang lason ay maaaring talagang matuno ang kanyang lason. Hindi nakakagulat na maayos si Daor hanggang ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap, nagmamadaling sinabi ni Yang Yian kay Daor, Daor, kumuha ka ng dugo ni Kumeng Yu para sa akin. Gusto niyang pigilan ang pag-aaway ni Lu Yanji at Kumeng Yu na orihinal na nakakalason na insekto, at ayaw niyang mamatay si Lu Yanji. Ngunit huli na ang lahat, at ang mga nakakalason na insekto ng dalawang tao ay nagkagat-kagat. Pagkatapos ay ibinuka ni Lu Yanji ang kanyang bibig at nagpakawala ng mahinang mahabang alulong. Sa susunod na sandali, isang pula at puting ilaw ang kumislap, at lumabas na si Lu Yanji ay gumamit ng ilang lihim na paraan upang lunukan ang buong makamandag na insekto sa kanyang bibig. Ahem! Nagsuka si Lu Yanji ng dugo at puno ng sakit ang kanyang mukha, ngunit pinilit niyang tingnan si Kumeng Yu at sinabing, Ate, alam mo ba? Palagi kitang tinuturing na kapatid mula pa noong bata ako, ngunit palagi kang nagseselos sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Pinagtaksilan kita dahil sa ating Panginoon na si Yuan Shenhuan. Palagi niya akong nilinang bilang isang espiritual na gamot. Sa pagkakataong ito ay inayos niya na pumunta ako sa Great Wilderness para maging mature ang aking masamang lason na katawan, at pagkatapos ay dadalisayan niya ako para tulungan siyang malampasan ang ika-4 na walang kamatayang kapigatian. Sa mata ni Yuan Shenhuan, gamot lang ako sa kanya, kaya hindi niya ako tinuring na alagad. At ikaw ay pareho. Inabuso ka ni Feng Yinyang, ngunit ito ay ang kanyang tacit consent. Sabihin mo sa akin, nakikilala ko pa ba ang gayong Panginoon? Ahem. Ate, naiintindihan mo ba ang sakit sa puso ko ngayon? Fair na, sasamahan kita sa daan papuntang underworld. Ahem. After. Natapos magsalita si Lu Yanji, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Kumeng Yu ay tinamaan ng kidlat, ang kanyang mga mata ay mapurol, at sinabi niya, hindi, imposible. Hindi ko konsintihin ni Master si Feng Yinyang na abusuhin ako, imposible. Gumuho din ang puso ni Kumeng Yu. Nagsimulang lumabo ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, lumipad si Daor at iniwas ang kanyang mga kuko upang direktang putulin ang ulo ni Kumeng Yu. Kamakaway ang kanyang maliliit na kuko, lumipad ang 5 katawan ni Kumeng Yu patungo kay Yang Yiu, at damanak ang dugo sa kalangitan. Bamantong hininga si Yang Yiu at ibinuka ang kanyang bibig sa dugo ni Kumeng Yu na nakakalat sa buong kalangitan. Talagang napakalaban niya sa pag-inom ng dugo ng tao, ngunit wala nang paraan mula ngayon. Sa ganitong paraan lamang siya makakapag-detox. Ang kalahati ng dugo ni Kumeng Yu ay nahulog sa kanya, at ang mga ugat na tumutubo sa buong katawan niya ay biglang nalanta. Matapos lamunin ni Yang Yiu ang dugo ni Kumeng Yu, nagsimulang maganap ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng lason ay unti-unting natunaw, at ang kanyang kaluluwa ay maaaring gumalaw. Sa susunod na sandali, tinawag niya ang Sun Star, lumitaw ang East Emperor Bell, lumiwanag ang mga ron, at ang lason sa kanyang katawan ay mabilis na napino at nawala. Kabanata 1199 na binawi mula sa kamay ng kamatayan. Tama ang hula ni Lu Yanji. Ang dugo ni Kumeng Yu ay talagang isang antidote. Lasing man o nakakalat sa katawan, malaki ang epekto nito. Matapos lumitaw ang kapangyarihan ng Donghuang Bell, ang lahat ng mga lason ay inalis sa isang iglap, at ang mga ugat ng buong katawan ay naging abo. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Kapag ang mga kasanayan ay tumatakbo, ang tunay na chi ay damaloy ng maayos. Bumagsak din sa lupa ang walang ulong katawan ni Kumeng Yu. Hindi man lang ito nilingan ni Yang Yian at mabilis na naglakad patungo kay Lu Yanji. Desidido si Lu Yanji na mamatay dahil alam niyang kinalkula siya ng kanyang amo at hindi siya tinuring ng kanyang nakatatandang kapatid na si Kumeng Yu bilang isang junior na kapatid. Sa huli, si Lu Yanji ay isang taong pinahahalagahan ang mga emosyon at pagmamahal sa pamilya, ngunit ang resulta ay isang malupit na katotohanang naghihintay sa kanya. Naunawaan ni Yang Yian na para kay Lu Yanji, kung siya ay namatay, maaaring wala siyang masyadong mental na gusot.
Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang buhay upang bigyan siya ng oras, at gumamit ng paraan upang direktang lunukan ang orihinal na nakakalaso na insekto ni Kumungyo sa isang kagat, na itinuturing na isang martir sa sandali ng kamatayan. Dahil sa matinding damdamin ni Lu Yanjie, umungol ang puso ni Yang Yian. Hindi niya gustong mamatay si Lu Yanjie. Pinuntahan si Lu Yanjie sa lalong madaling panahon. Kahit nabuhay pa siya, hihilahin siya pabalik ni Yang Yian mula sa kamay ng kamatayan. Gamit ang Divine and Demon Medical Cannon sa kanyang kamay, kung hindi niya mailigtas si Lu Yanjie, si Yang Yian ay madidismaya sa kanyang sarili. Higit sa lahat, mag-iiwan siya ng pagsisisi para sa kanyang sarili sa kanyang puso. Tinanong ni Yang ang kanyang sarili na hindi siya isang bayani, ngunit hindi niya nais na magkaroon ng isang pabor sa isang mahirap na babae. O ayaw niyang mamatay ng ganito si Lu Yanjie. Naunawaan niya na ang kahilingan ni Lu Yanjie para sa kamatayan ay isang galit din sa kanyang amo na si Yuan Chenhuan, na isang alternatibong paghihiganti. Inaasahan ni Yuan Chenhuan na mapapadalisay ni Lu Yanjie si Lu Yanjie pagkatapos naganap na mabuo ang kanyang masamang laso na katawan at makapasa sa ika-4 na walang kamatayang makalangit na kapigatian, na katumbas ng paglalagay ng lahat kay Lu Yanjie. Ngunit ipinaalam ni Yang Yian kay Lu Yanjie ang pagsasabwatan ni Yuan Chenhuan, na naging dahilan ng pagkadurog ng puso ni Lu Yanjie. Ang kanyang kahilingan para sa kamatayan ay upang sirain ang pangarap ni Yuan Chenhuan na makapasa sa kapigatian, na siyang pinakamalaking paghihiganti kay Yuan Chenhuan. Ngunit para kay Yang Yian, si Lu Yanjie ay kakampi niya sa publiko, at tinawag siyang kapatid ni Lu Yanjie at sinabing magiging magkaibigan sila sa kabilang buhay, na lubhang nakaantig kay Yang Yian, kaya gusto niyang iligtas si Lu Yanjie. Sa ilang lawak, siya ang nagpaalam kay Lu Yanjie sa katotohanan ng mga kalkulasyon ni Yuan Chenhuan. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpatay sa kanyang puso, maaari rin siyang ituring na isa sa mga mamamatay tao. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagdaragdag, si Yang Yian ay nakaramdam ng pagkakasala kay Lu Yanjie. Hindi niya hahayaang mamatay siya ng ganito. Nang dumating siya kay Lu Yanjie at sa Five Elements Beast, ibinaling ni Yang Yian ang kanyang kamay at isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa pagitan nila at sinabing, "Xiaowo, buksan mo ang iyong bibig." Bamuka ang bibig ng Five Elements Beast nang marinig ito. Sa isang kisap mata, isang patak ng tubig ng buhay ang pumasok sa bibig ng Five Elements Beast. Hindi naging madali para sa Five Elements Beast at Lu Yanjie na mabuhay pagkatapos ng matinding pinsala sa matinding parusa at pagsabog sa sarili. Ang isang patak ng tubig ng buhay ay hindi lubos na makapagpapagaling sa lahat ng mga pinsala, ngunit ito ay tiyak na magliligtas sa kanilang mga buhay. Pagkatapos ay hindi pinansin ni Yang Yian ang Five Elements Beast at hinayaan itong makabawi sa sarili. Sa tulong ng tubig ng buhay at ng espesyal na konstitusyon ng Five Elements Beast, magiging maayos siya. Pagkatapos ay nag-squat siya sa tabi ni Lu Yanjie at tiningnan ang kalagayan nito. Nakalunok siya ng 2 orihinal na nakakalaso na insekto sa kanyang katawan, na tiyak na magdudulot ng malaking pinsala. Pinsala sa sugat. Ngayon lang ako umaasa na mailigtas si Lu Yanjie. Sa oras na ito, naging madilim na asol ang mukha ni Lu Yanjie, halatang dahil sa toxicity ng sarili niyang orihinal na makamandag na insekto at orihinal na nakakalaso na insekto ni Kumungyo na nag-aaway sa isa't isa. Sa kabutihang palad, nang suriin ni Yang Yian, nalaman niyang may hininga pa si Lu Yanjie, bagaman ito ay napakahina, ngunit kung may mahinang hininga, nangangahulugan ito na hindi pa siya patay, at may pagkakataon pa na iligtas siya. Ang pangalawang patak ng tubig ng buhay ay lumitaw sa kanyang backhand at ibinigay kay Lu Yanjie. Ang malakas na sigla ng tubig ng buhay ay maaaring makapagligtas muna ng kanyang buhay, magpapataas ng kanyang sigla, at makapagbigay ng oras para kay Yang Yian na gamutin siya. Ang espiritual na kamalayan ay ginamit sa pagpapala ng Black Lotus Space, at hindi pinaghihigpitan ng batas ng Great Wilderness Star Sea. Ito ay isang kalamangan na natuklasan ni Yang Yian pagkatapos pumasok sa Great Wilderness. Sa sandaling ito, ginamit ito upang obserbahan ang sitwasyon ni Lu Yanjie. Sa espiritual na kamalayan ni Yang Yian, una sa lahat, ang panloob na chi ni Lu Yanjie ay magulo na, at mayroon ding malakas na lason sa mga meridian, at may mga palatandaan ng pinsala at pagkabulok ng meridian. Ang lilang palasyo na si Dantian ay gumuho na rin, at ang lahat ay mukhang napakasama. Gayunpaman, nakita ni Yang Yian sa susunod na sandali na ang Life Star sa gitna ng Dantian ni Lu Yanjie ay tila maayos. Hindi lang nabasag ang Life Star, ngunit naglabas ito ng malakas at kakaibang aura. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yang Yian. Dapat ay ang pinakamasama na ang Life Star ay nagkaroon ng mga problema, ngunit ang Life Star ni Lu Yanjie ay napaka-stable. Ang mas kakaiba ay hindi nakita ni Yang Yian ang 2 orihinal na nakakalaso na insekto na kanyang nilulun sa katawan ni Lu Yanjie. Makatuwirang dahilan na ang orihinal na mga nakakalaso na insekto ay pinalaki sa Life Star, at papakainin ng kapangyarihan ng Purple Palace Life Star na parang isang magic weapon.
Malinaw niyang nakita nitong nilalamon nito ang sarili niya at ang orihinal na nakakalason na mga insekto ni Kumengyu, ngunit ngayon ay wala ng bakas ng mga orihinal na nakakalason na insekto, na talagang nagpapalito sa kanya. Hindi niya ito mahanap at hindi niya moari. Hindi pinansin ni Yang Yian. Maayos ang life star ni Lu Yanjie, na isang magandang bagay. Mababawasan nito ang matinding pressure sa kanya para gamutin ang mga pinsala ni Lu Yanjie. Pagkatapos, nag-isip sandali sa kanyang isipan, binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nakahanap ng solusyon. Isa-isa, ang banal at demonyong mga medikal na selyo ay tinamaan sa katawan ni Lu Yanjie sa anyo ng totoong chi upang ayusin at patatagin ang kanyang Purple Palace Dantian at mga meridian. Ang mga sinaunang medikal na selyo na ipinasa mula sa sinaunang panahon, kapag ginamit, ay makapangyarihang mga lihim na medikal na may agarang epekto. Unang nagsumite ng 9,980 na marka si Yang Yian sa Purple Palace Dantian, na bumubuo ng Jotian Seal Array sa dilim, na nagpatatag sa gumuhong Purple Palace Dantian. Pagkatapos, naubos ng mga meridian ang kanyang tunay na enerhiya, dahil ang pagkakaroon ng makamandag na gas sa mga meridian ay napakahirap. Inayos niya ang sirkulasyon ng makamandag na gas sa harapan at sa kasinira. Pagkatapos magtrabaho sa halos buong araw, si Yang Yian ay pawis na pawis, ngunit walang epekto. Kung ang mga meridian ay hindi naayos, ang operasyon ng mga pagsasanay ay hindi gagana, dahil ang operasyon ng mga pagsasanay ay dapat na iikot sa mga meridian ng buong katawan at sa wakas ay bumalik sa Purple Palace Dantian upang ituring bilang ang sirkulasyon ng langit at lupa, upang ang paglilinang ay mapabuti, at ang hinihigop na kapangyarihan ng langit at lupa ay maaaring mapalitan ng sarili sa totoong enerhiya at magamit para sa sarili. Higit sa lahat, bagamat naayos na ang Dantian ni Lu Yanjie, mayroon pa ring mga bitek na natitira, na kailangang ayusin ng mga meridian at totoong enerhiya, kung hindi, ito ay isang nakatagong panganib. Huminto si Yang Yian at nag-isip sandali, handang magbago ng paraan. Dahil may knuckle-alasong gas sa mga meridian, aalisin niya ang knuckle-alasong gas at pagkatapos ay aayusin at gagamutan ang mga meridian ni Lu Yanjie. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinimulan niyang linisin ang knuckle-alasong gas sa katawan ni Lu Yanjie sa pinakasimple at pinakakrudes na paraan, tulad ng huling pagtrato niya sa kaluluwa ni Lu Haitang, handa na siyang direktang sumipsip ng knuckle-alasong gas na dumadaloy sa mga meridian ni Lu Yanjie sa sarili niyang katawan. Bagamat mapanganib na gawin ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan. Bagamat ang pagsipsip ng knuckle-alasong gas sa kanyang katawan ay maglalagay sa kanya sa panganib ng pagkalason, naisip ni Yang Yian na sulit ito, kahit papaano ay mailigtas nito ang buhay ni Lu Yanjie, at nasa kanya ang Sun Life Star at ang rune power ng Donghuang Bell. Kung hindi ito gumana, pipinuhin niya ang makamandag na gas sa kritikal na sandali. Kung ang mga knuckle-alasong gas na ito ay hahayaan na magpatuloy na manatili sa katawan ni Lu Yanjie, ang kanyang mga meridian ay mabubulok sa malaot madali, at maging ang Dantian na nakaka-stabilize ay nasa panganib na muling bumagsak. Naisip na ngayon ni Yang Yian na ang nakakalason na gas na ito ay dapat na ang lason na gas na iniwan ni Lu Yanjie at ng orihinal na nakakalason na mga insekto ni Kumengyu na pumapasok sa kanyang katawan. Ang bagong lason na ginawa pagkatapos ng banggaan sa pagitan ng dalawa, ang lason na katawan ni Lu Yanjie ay maaaring tinanggihan ito, kung hindi, ito ay dapat na pinunoon pa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dalawang orihinal na nakakalason na insekto ay hindi natagpuan, at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ngunit ngayon isipin mo ito, ang pinakamalaking posibilidad ay ang orihinal na makamandag na mga insekto ni Lu Yanjie at Kumengyu ay maaaring pumasok sa bituin ng buhay ni Lu Yanjie, kung hindi, imposibleng wala sila. Kaya lang, walang oras si Yang Yian para kumpirmahin ito pansamantala. Pagkatapos, habang sinasanay ni Yang Yian ang kanyang mga kasanayan, nagngangalit siya at nagsimulang sumipsip ng knuckle-alasong gas sa mga meridian ni Lu Yanjie. Ang walang katapusang makamandag na gas ay pumasok sa katawan ni Yang Yian at agad na sumabog sa kanyang katawan. May palatandaan pa nga ng paglunok ng sarili niyang tunay na enerhiya. Sa malamig na singhot, sinimulan ni Yang Yian na pinuhin ang knuckle-alasong gas sa pamamagitan ng pagsasanay sa Qiankun Zhaohuagang. Qiankun Zhaohuagang ay kilala bilang ang pinakamataas na kasanayan sa mundo. Sa mga salita ng matanda, anumang kapangyarihan ay maaaring pinuhin. Sa oras na ito, ang nakakalason na gas ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging pino sa panahon ng operasyon ng kasanayan, ngunit ang epekto ay minimal. Hindi nagmamadali si Yang Yian. Sa kasalukuyan, iniisip niya ang tungkol sa pagsipsip ng knuckle-alasong gas sa mga meridian ni Lu Yanjie sa isang hininga at patatagin muna ang mga sugat nito. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay nasisipsip niya ang lahat ng makamandag na gas sa meridian ni Lu Yanjie sa kanyang sariling katawan. Ngunit pagkatapos ay nakaramdam ng pait si Yang Yian. Minaliit niya ang lason sa katawan ni Lu Yanjie. Matapos makapasok ang lahat ng lason sa kanyang katawan, bumuo ito ng napakalaking puwersa ng lason at nagsimulang maghimagsik sa kanyang katawan.
Ang bilis ni Chen Kunzao Huagang sa pagpino ng lason ay malayong huli. Ang bilis ng pag-asimilasyon ng lason at pagkalamon ng kanyang tunay na enerhiya ay kalahating oras lamang, at ang lason ay naging puwersa na sa kanyang katawan. Kabanata 1200, ang pintuan ng Taiyin Yudo. Nalaman ni Yang Yiyo na pagkatapos na masipsip ang lahat ng lason na gas sa kanyang katawan, ang lason na gas ay napilipit sa isang lubod sa panahon ng proseso ng pagpino, at maaari talaga itong lumaban sa totoong chi. Hindi ito magandang phenomenon. Kung ito ay magpapatuloy sa ganitong paraan, ang kanyang mga meridian ay magkakaroon ng malalaking problema. Iligtas mo muna ang sarili mo bago iligtas ang iba. Anyway, ang katawan ni Luyanji ay walang poison gas, at hindi siya malalagay sa panganib sa ngayon. Nagpasya si Yang Yiyo na harapin muna ang poison gas sa kanyang katawan. Kung hindi, kung siya ay may mga problema, siya at si Luyanji ay nasa panganib. Matapos patakbuhin ng sukdulan ng Chenkun Creation Power upang pinuhin ang poison gas sa kanyang katawan, nalaman ni Yang Yiyo na napakaliit ng epekto nito. Hindi niya ito mapino, ngunit wala siyang gaanong oras upang gugulin ito ng dahan-dahan. Kinailangan ding gamutin ang mga sugat ni Luyanji. Hindi niya ito mapipino ng dahan-dahan ng ganito. Ito ay masyadong maraming pag-aaksaya ng oras. Noong una ay gusto ni Yang Yiyo na sumipsip ng lason na gas sa katawan ni Luyanji sa kanyang sariling katawan at pagkatapos ay pinuhin ito at mawala, ngunit ngayon ay nakatagpo siya ng isang sorpresa. Ibig sabihin, bagamat ang bilis ng Chenkun Creation Technique sa pagpino ng poison gas ay medyo mabagal, ang refined poison gas ay talagang hinihigop ng Sun Life Star. Ang epekto nito ay ang totoong chi sa Sun Life Star ay tumaas. Bagamat napakaliit, ramdam niya ito. Ito ang paglago ng paglilinang. Ang kanyang dalawang pangunahing bituin sa buhay, si Taiyin at Sun, ay umiikot sa purple na mansion na si Dantian, ang isa sa pasulong na direksyon at ang isa pa sa reverse direksyon, na bumubuo ng dalawang elementong sitwasyon. Si Yang Yiyo mismo ay tinatawag din itong two-element purple na mansion. Ang Life Star ay ang ebolusyon ng Yuanying pagkatapos ng pagsasanib, nakatumbas ng pagkakaroon ng isang mataas na antas ng Yuanying. Ang pagsipsip at akomodasyon ng tunay na chi ngayon ay kailangang masipsip sa araw at buwan. Noong nakaraan, ang tunay na chi ay umiral sa walang laman na Dantian. Matapos maabot ng cultivation ang Fusion Realm, naniniwala pa rin si Yang Yiyo. Naisip niya na kung gusto niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang, ang tunay na chi ay kailangan pa ring itago sa Dantian. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na ang tunay na chi ay kailangang pumasok sa buhay na bituin. Tanging kapag ang tunay na chi sa buhay na bituin ay naging perpekto muli ang kanyang paglilinang. Hindi katakataka na siya ay nagsasanay mula noong siya ay nakalusot hanggang sa maagang yugto ng estado ng katawan, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad. Sa oras na ito, nalaman niyang mali ang direksyon ng paglilinang. Ang tunay na chi ay dapat pumasok sa buhay na bituin upang mapabuti ang paglilinang. Sa oras na ito, naramdaman niya ang dalawang pagbabago. Naganap ang mga pagbabago sa dalawang bituin sa buhay. Ang poison gas na pinadalisay ng Chenkun Creation Power ay hinigop ng Sun Life Star. Pagkatapos ay malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo ang mga pagbabago sa Sun Life Star. Ang pagbabagong ito ay ang pagbabago ng pagdami ng cultivation, na nagpabatid sa kanya na ang lugar upang iimbak ang tunay na chi ay nasa Life Star. Ito ay hindi niya kasalanan na hindi niya alam noon. Pagkatapos ng lahat, si Master Yun Changxi ay natutulog at walang nakakaalam ng mga detalyeng ito ng kanyang mga problema. Nag-practice siya mag-isa. Pagkatapos niyang pagsamahin, lumitaw ang dalawang magkaibang bituin sa buhay, na iba sa iba. Kaya hindi nakakagulat na hindi niya alam kung paano mag-imbak ng totoong chi upang madagdagan ang kanyang paglilinang. Ang pangalawang pagbabago ay ang tunay na malaking pagbabago para kay Yang Yiyo, na nagmula sa pagbabago ng Taiyin Life Star. Ang dalawang buhay na bituin ng araw at ang Taiyin sa katawan. Walang espesyal sa Taiyin Life Star maliban na may madilim na portal sa dilim. Walang Life Star statue sa loob, at walang pagbabago. Noon pa man ay itinuturing ni Yang Yiyo ang Taiyin Life Star bilang pantulong ng manok. Ngunit sa sandaling ito, nalaman niyang nagbago ang Taiyin Life Star. Ang pagbabagong ito ay nalaman niya na ang poison gas ay talagang hinihigop ng Taiyin Star. Ang pangunahing punto ay ang Taiyin Star ay direktang sumipsip ng lason na gas, nang hindi ito pinipino. Ang poison gas na hinihigop ng Sun Star ay ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng pagpino, ngunit ang Taiyin Star ay direktang hinihigop ang poison gas sa bituin. Ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay ang lason na gas ay hinihigop ng Taiyin Star sa sarili nitong, hindi sa kanya. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman na ang Taiyin Star ay umungal pagkatapos hawakan ang lason na gas, na parabang ito ay masaya. Matapos makapasok ang poison gas sa Taiyin Star, ito ay direktang binago sa purong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng tunay na enerhiya.
Gayunpaman, nadama ni Yang Yiyo na ang mga kapangyarihang ito ay pambabae. Ang tunay na enerhiya sa Sun Star ay puno ng matinding yang at matinding lakas. Sakto namang magkatapat ang dalawa, isang yang at isang yin. Sa oras na ito, biglang may naintindihan si Yang Yiyo. Hindi man niya masabi, mayroon siyang kaunting liwanag sa dilim. Ang Tai Yin Fate Star, na hindi nagbago, ay nagbago. Kahit na hindi alam ni Yang Yiyan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito, dahil ang Tai Yin Fate Star ay maaaring direktang sumipsip ng poison gas, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Sa pagmamasid sa 2 yin at 2 yang pattern na nabuo ng black and white, forward at reverse rotation sa kanyang katawan, biglang naisip ni Yang Yiyan ang maraming problema. Ang kanyang 2 yin purple na palasyo na si Dantian ay masasabing isang yang at isang yin, isang matigas at isang malambot. Maaari itong sumipsip ng pinakamaraming yang at matigas na kapangyarihan ng langit at lupa, at natural na maaari rin itong sumipsip ng pinakamaraming yin at malambot na kapangyarihan. Kahit na ang poison gas sa katawan ni Lu Yanji ay lubhang nakakalason, isa rin itong uri ng kapangyarihan. Ang lason ay isang yin at malambot na kapangyarihan. Kaya ito ay angkop para sa Tai Yin Fate Star. Higit pa rito, pagkatapos makatagpo ng Tai Yin Fate Star ang sobrang yin poison gas, nagbunga ito ng dagandong, aktibong hinihigop ito, at maaari din itong pinuhin ng mag-isa, at sa wakas ay ginawa itong purong totoong chi. Naramdaman ni Yang Yiyan ang mga ito at naisip ito sa sandaling ito. Sa katunayan, ang kanyang 2 yin purple na palasyo ang nagpasya sa ruta ng kanyang pagpapabuti sa paglilinang. Ang kailangan para sa isang yang at isang yin ay ang pag-synchronize at balanse. Isang yin at isang yang ang daan. Ang isa sa dalawang bituin sa buhay ay sumisipsip ng kapangyarihan ni Yang, at ang isa naman ay sumisipsip ng kapangyarihan ng Yin. Tanging kapag sina Yin at Yang ay nagpupuno sa isa't isa maaari nating pagbutihin ang ating paglilinang. Sa sandaling ito, biglang naunawaan ni Yang Yiyan ang direksyon ng kanyang paglilinang pagkatapos ng estado ng pagsasanib. Ang Yin at Yang ay kailangang isagawa ng sabay-sabay. Sa katunayan, ang anumang kapangyarihan sa mundo ay may dalawang panig, ang Yin at Yang, at ang Yin at Yang ay palaging balanse at pantay. Matapos maabot ang estado ng pagsasanib, ang paglilinang ay mas malapit sa tao, kaya ito ay ganap na naiiba mula sa nakaraang paglilinang. Matapos pag-isipang mabuti ito, direktang inactivate ni Yang Yiyo ang Tai Yin Fate Star. Nang sumunod na sandali, isang eksenang ikinagulat niya ang nangyari. Ang Tai Yin Fate Star, na hindi kailanman nagbago, ay sumabog sa isang itim na liwanag, at pagkatapos ay isang serye ng mga sinaunang at misteryosong runang kumislap at nabuo, na nasa parehong ugat ng mga rune sa Donghuang Bell at lumitaw sa Tai Yin Fate Star. Ang mga rune na ito ay itim. Pagkatapos nilang lumitaw isa-isa, nagkonekta sila at naging portal. Lumitaw ang isang madilim na portal na may parisukat sa labas at bilog sa loob. Ito ang portal na naramdaman sa walang hangganang kadiliman ng Tai Yin Fate Star noon, ngunit ngayon ay lumabas ito ng direkta at lumutang sa Tai Yin Fate Star at lumitaw sa Liangyi Purple Mansion. Ang hitsura ng gate ay parisukat, ngunit ang dalawang gate ay pabilog na itinayo ng mga ron. Ang pariralang, bilog na langit at parisukat na lupa, ay lumitaw sa isip ni Yang Yiyo. Ngunit ito ay kanyang sariling pag-iisip lamang. Pagkatapos ay kumikislap ang madilim na rune sa gate, na naglalabas ng sinaunang kapaligiran, na nagbigay kay Yang Yiyo ng napaka-sinaunang pakiramdam. Ngunit hindi nabuksan ang dalawang gate ng gate. Sa katunayan, gustong malaman ni Yang Yiyan kung ano ang mangyayari pagkatapos mabuksan ang gate. Habang kumikislap ang gate rune, ang makamandag na gas sa kanyang katawan ay agad na hinigop ng Tai Yin Fate Star na parang baha mula sa gate. Sa isang kisap mata, nawala ang nakal-alasong gas na nagpasakit sa kanya ng ulo. Ito ay hinihigop ng Tai Yin Fate Star. Pagkatapos ang gate rune ay sumabog sa isang nakasisilaw na itim at nakasisilaw na liwanag. 4 na salita ang biglang lumitaw sa isipan ni Yang Yiyan ang gate ng Nether City. Pagkatapos ang Fate Star ay nanginginig saglit, ngunit ang kanyang cultivation ay bumagsak sa gitnang yugto ng Fusion Realm. Pagkatapos ang gate na binubuo ng mga rune ay naging itim na liwanag at bumalik sa Tai Yin Fate Star. Bumalik sa kalmado ang lahat. Natigilan si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na ang Tai Yin Fate Star ay magbibigay sa kanya ng ganoong pagbabago. Ang gate ng Nether City. Iyon ay ang Fate Star God statue na ipinakita ng Tai Yin Fate Star. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, ang pagpapaalis ng lason mula kay Lu Yanji ay magdadala ng napakalaking ani. Walang duda na ang lason sa katawan ni Lu Yanji ay isang napakalakas na puwersa. Ito ay lason, oo, ngunit ito rin ay isang uri ng kapangyarihan. Sa wakas ay nabigyang daan siya nitong buksan ang Tai Yin Fate Star statue na orihinal niyang inakala na isang chicken helper, at pinahintulutan din siyang makalusot mula sa unang yugto ng Fusion Realm hanggang sa gitnang yugto ng Fusion Realm.
Ang pinakamahalagang bagay ay ang estatwa na lumitaw sa Taiyin Fate Star. Ito pala ay isang malaking pintuang Gate of Yudo. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng Gate of Yudo, naisip niya na ang Yudo ay isang lugar o isang mundo, tama ba? Ang kakaiba ay gusto na talagang malaman ni Yang Yiu kung anong uri ng kasanayan ang kanyang ginagawa, ang Shankun Creation Art. Okay lang na linangin ang dalawang Fate Star, pero ngayon ay may Gate of Yudo, kasama ang Donghuang Bell, na halatang dalawang Fate Star statues. Ngunit alam niyang nakipag-usap siya kay Lu Haitang na ang isang tao ay mayroon lamang isang primordial spirit o kaluluwa, at maaari lamang magkaroon ng isang Fate Star statue, ngunit ngayon ay mayroon na siyang dalawa. Isang Donghuang Bell, isang Gate ng Yudo. Dalawang Fate Star statues. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.